Papa Dudut. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Barangay LS. Ang inyong programa ay ang kasama ko sa pang-araw-araw. Tuwing nagluluto, naglalaba, naglilinis, at kahit sa mga simpleng gawain ay kasangga ko po ang Barangay LS. Kaya ako po napagdesisyonan na magsulat ng liham sa inyo dahil talagang nakaka-relate ako sa mga kwento ng buhay na napapakinggan ko sa inyong programa. Ako nga pala si Olivia. Pagdating naman po sa sarili ko ay hindi po sa pagmamayabang, pero madalas pong sinasabi ng iba na hindi daw halata sa aking itsura na mahirap ako. Ayon sa kanila, matangkad ako, maganda at maamo ang aking mukha. Pero ang hindi nila alam ay pinanganak at lumaki po ako sa isang maliit at magulo na barangay sa Tondo. Naranasan ko po ang buhay na kadalasan ay pagpag lang ang kinakain namin upang makatuwid sa pang-araw-araw. Pagpag po na siya ring hanap buhay ng aking mga magulang. Ako po ang panganay sa aming magkakapatid at dahil sa hirap ng buhay ay hindi po ako nakapagtapos ng high school. Marami po akong naranasan sa buhay na hindi ko naman ginusto. At hanggang ngayon ay naiisip ko pa rin minsan na unfair nga ang buhay. Kasi may mga tao na pinanganak na may kaya, samantalang kami ay salat na salat sa buhay. Salat na salat sa lahat ng bagay sa mundo. Habang lumalaki po ako ay aaminin ko po na napuno ako ng inggit. Tuwing nakikita ko ang mga kaedad ko na masaya at walang alalahanin. Habang ako naman ay rumaraket ng kung ano-ano para lamang makaraos. Isa po sa mga racket ko ay ang pakikipagunahan sa paghahanap ng pagpag sa madaling araw. Pati na rin ang pag-iipon ng plastik at bote at pagtanggap ng mga labada. Lahat po ng ito ay para lamang makaramdam ng kahit kaunting ginhawa sa buhay. Kaya po sobrang naaawa ko sa mga kapatid ko na parang nagiging tulad ko na rin. Nangangalakal para lamang makatawid. Minsan po ay naiisip ko kung ano ba ang kasalanan namin upang maranasan ang ganitong klase ng buhay. Pero kahit na ganoon ay hindi po ako tumigil sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hindi po sumagi sa isipan ko na maghanap ng regular na trabaho dahil wala po akong sapat na edukasyon. At hindi ko rin po kasi nakakamta ng tiwala sa sarili. Pero nagbago po ang lahat ng kinausap ako ng aming kapitbahay na nagtatrabaho sa isang restaurant. Sinabi po niya na naghahanap sila ng mga waitresses at gusto niya raw akong tulungan. Doon po ako nagkaroon ng lakas ng loob na subukan at sa kabutihang palad ay natanggap po ako bilang isang waitress. Ngunit habang nagtatrabaho po ako doon ay mas lalo kong naramdaman ang kawalan ng hustisya. Bakit kahit na anong sipag at overtime ko ay parang hindi ko pa rin nararamdaman na umaangat ang buhay ko. Kaya ang tanging bagay na ipinagpapasalamat ko na lamang po ay ang wala akong anak. Sa mga panahong yon ay naiisip ko po na kung sakaling mag-aasawa ko balang araw ay gusto ko na lamang po na may kaya sa buhay ang makakasama ko. Kasi sa dami ng mga pinagdaanan at feeling ko ay deserve ko na rin ang mabigyan ng marangya at magandang buhay. Pero nagbago po ang lahat nang unti-unti akong kinausap ng aming restaurant manager na si Miguel. Alam ko po na hindi ganun kayaman si Miguel, pero sa mga oras na nagkakaroon kami ng pagkakataon na mag-usap, ang pakiramdam ko po ay parang nawawala ang lahat ng bigat sa buhay ko. Pero ni minsan po ay hindi ako naglihim kay Miguel. Sinabi ko sa kanya ang kagustuhan ko na makabingwit ng mas mayamang lalaki para makaangat sa buhay. Pero hindi ito naging sapat para tigilan niya ako sa kanyang pagpapakyut. Nang sinabi po sa akin ni Miguel na gusto niya akong ligawan, sobrang saya ko po. Pero nalilito din po ako. Kasi aaminin ko po na mahal ko siya pero pinipigilan ako ng kagustuhan ko na umangat sa buhay, Papa Dudut.
Okay guys, 4 minutes na lang at magsasara na tayo. Linisin nyo na ang mga kailangan linisin para makauwi na tayo. Olivia, sandali lang. Pwede ba kitang makausap? Oo naman sir, ano pong kailangan nyo? Ano ka ba? Sinabi ko na naman sa'yo na tigil-tigilan mo nang kakatawag sa akin ng sir. Miguel na lang. Pero boss kita eh. Nakakailang naman kung Miguel ang itatawag ko sa'yo dito, 'di ba? Baka mamaya sabihin pa ng iba nating kasama dito na pinapaboran mo ko. Kung yan ang gusto mo, sige, ikaw bahala. Pero Olivia, may itatanong sana ako sa'yo. Ano naman yon? Kailan mo ba ako sasagutin? Ha? Nagpapatawa ka ba? Olivia, 8 months na ako nanliligaw sa'yo. Ano? Nililigawan mo pala ako? Hindi sa nanunumbat ako pero palagi kitang niyayaya na sabayan ako mag-lunch. Tapos paminsan-minsan sabay pa tayong nagko-commute pa uwi. Tapos nililibre rin kita. Sandali lang. Nililigawan mo pala ako sa lagay na yan? Paano ba dapat? Sir, Miguel, aaminin ko na magaan ang loob ko sa'yo. Hindi ko naalala ang mga problema ko tuwing kinakausap mo ko at mas nagaganahan ako magtrabaho dahil sa'yo. Pero hindi na naman sikreto sa'yo yung priority ko sa buhay, 'di ba? Alin dun? Yung makapangasawa ka ng mayamang lalaki? Olivia naman, hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Madali lang para sa'yong sabihin yan kasi hindi mo naman naranasan yung nararanasan ko eh. Sawang-sawa na ako sa buhay ng isang kahig, isang tuka. Yung tipong kahit anong kayod ko, hindi pa rin ako umaasenso. Wala rin naman ako magagawa kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos karamihan pa ng trabaho dito sa Pilipinas, naghahanap ng college graduate o di kaya college level. Sobrang swerte ko na lang talaga at nakapasok pa ako dito sa restaurant. Hindi naman mahalaga sa akin ang estado mo sa buhay eh. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, pareho nating pagsisikapan ang mga gusto nating makamit sa buhay. Sasamahan at dadamayan kita sa hirap at ginhawa. Yun na nga eh, ayoko na ng hirap. Kota na ako dyan. Olivia, pinapangako ko sa'yo na hinding-hindi mo pagsisisihan kung sasagutin mo lang ako. Hayaan mo naman na ipakita ko sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Alam mo, ikaw ang kulit mo rin, no? Sa totoo lang, napakalaking achievement para sa akin tong ginagawa ko ngayon. Hindi madali sa akin na sabihin ko sa'yo ng diretsahan ang tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Pero teka lang, ang hindi ko lang talaga kasi mag-gets sa'yo, kung paano mo ko nakukuhang ligawan, alam mo naman na napaka-ambisyosa ko at yung kagustuhan ko na makakuha ng lalaki na ibibigay sa akin lahat-lahat, diba? Bakit? Paano ka nakakasiguro na hindi ko kayang ibigay sa iyo ang lahat? Hindi nga ako kasing yaman ng mga lalaking matagal mo nang inaasam. Pero isa lang ang masisiguro ko sa iyo. At yun ay ang iparamdam sa iyo araw-araw na mahal kita. Di ko na nga lang alam kung manhid ka o nagtatanga-tangahan ka lang. Tanga na kung tanga, pero wala eh. Talagang nahulog na ang loob ko sa iyo. At ganun rin naman ako sa'yo sa totoo lang. Siguro kung iba lang ang estado ko sa buhay, matagal na kitang sinagot eh. Pero wala eh. Yung makabingwit ng mayamang lalaki na lang talaga ang pag-asa ko para makabangon sa buhay na to. Olivia, makinig ka. Hindi mo kailangan ng mayamang lalaki para makamit mo ang buhay na matagal mo nang pinapangarap para sa sarili mo at sa pamilya mo. Ang kailangan mo ay isang lalaki na handa kang ipaglaban at mamahalin ka ng tunay sa kahit anong pagsubok ng buhay. At handa akong ipakita sa'yo na ako ang lalaking yon. Ano ka ba? Mahal ang bilihin ngayon. Yung pagmamahal na sinasabi mo, hindi yan nagagamit para pambayad ng 1 kilong bigas at 2 tray ng itlog. Ikaw talaga? O sige, ganito na lang. Hindi na muna kita pipilitin para sagutin mo ako. Pero ang gusto ko lang hingin sa'yo ay sana hayaan mo ko na ligawan kita ng maayos. Para at least makita at ma-realize mo man lang kung gaano kita kamahal. Kulit mo talaga. Sige nga, paano kung mag-iisang taon mo na akong nililigawan at hindi pa rin kita sinasagot? Okay lang, take your time. Ang mahalaga lang naman sa akin ay yung payagan mo ko na ligawan kita. Napaka-confident mo naman yata. Paano ka nakakasiguro na sasagutin kita? Hindi ka ba natatakot na baka masayang lang yung oras at pagod mo? Hindi. Kasi nagbabaka sakali ako na kapag nakita mo na kung gaano ka kahalaga sa akin, baka magbago ng isip mo at mawala na yung kagustuhan mo na makabingwit ng mayamang lalaki. Kaya, sige na. Please? Ang kulit mo naman. Oo na. Ha? Pumapayag na ako na ligawan mo ko. Sa wakas! Thank you, Olivia!
Promise, hindi mo pagsisisihan to. Sobrang kulit ni Miguel noong araw na yon, Papa Dudut. Ewan ko ba sa kanya, harap-harapan ko na ngang sinabi sa kanya na gusto kong mag-asawa ng mayamang lalaki pero hindi pa rin niya ako tinantanan. Siguro'y nagbabaka sakali siya na habang nililigawan niya ako ay magbabago ang isip ko. At hindi siya nagkamali kasi pagkatapos ng 6 months na panliligaw ay sinagot ko na siya. Ewan ko ba? Parang iba talaga ang damdamin kapag puso na ang usapan. Kasi palaging kinokontra ng puso ang mga plano ng utak mo. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay hindi ko pinagsisihan ang desisyon ko na sagutin si Miguel. Kasi tinupad niya lahat ng pangako niya sa akin. Naramdaman ko talaga na mahal niya ako. Oo, hindi nga ganon kayaman si Miguel. Pero kahit na hindi siya mayaman ay hindi niya ako pinabayaan. Binibigyan niya ako ng pera kapag kailangan ko at kahit kami na, pakiramdam ko ay parang nililigawan niya pa rin ako. Ang sabi ko nga sa sarili ko noon na sobrang swerte ng kahit sinong babae na magkakaroon ng boyfriend na katulad ni Miguel. At sa mga panahong yon ay nasa akin ang swerte. Pagkatapos kong sagutin si Miguel ay nag-live-in kami. Si Miguel ay umuupa siya ng maliit na studio type apartment at aaminin ko, kahit maliit lang yon, malaking upgrade na yon kumpara sa bahay namin sa Tondo na butas-butas at baka matitibag na sa susunod na bagyo. Pero kahit na ganoon, naging masaya kami ni Miguel. Nagtulungan kami sa trabaho, siya bilang manager at ako bilang waitress. Akala ko ay yun na yung kapalaran ko habang buhay, pero nagbago ang lahat noong tinawagan ako ng pinsan ko na taga La Union. Bihira lang kasi siyang pumunta ng Maynila at noong dumating siya dito, ako agad ang naisip niyang tawagan. Sabi pa niya, ililibre daw niya ako basta samahan ko lamang siya, kaya syempre game na game ako. Nagpaalam ako kay Miguel at pumayag naman siya na mag-night out kami ng pinsan ko. Pero nung gabi na yon, habang nag-iikot kami ay naisipan ng pinsan ko na pumunta sa bar. Nag-inuman kami at sobrang enjoy kami. Wala kaming ibang ginawa kundi ang magchismisan tungkol sa mga kamag-anak namin. Pagkatapos ng ilang oras ay nagpaalam ang pinsan ko na pupunta raw siya sa CR kasi naparami daw ang kain niya. Kaya naiwan akong mag-isa sa table namin. At nung umalis ang pinsan ko ay doon ko na nakilala si Rick, Papa Dudut. Hello, miss. Umalis na ba yung kasama mo? Ha? Sino ka? I'm sorry. Ako nga pala si Rick. Actually, kanina pa kita pinagmamasdan at gustong kausapin. Pero hindi nga lang ako makatsyempo kasi nandito yung kasama mo kanina. Pinsan ko yun. Pumunta lang ng CR yun pero babalik din yun dito maya-maya. Teka lang, sino ka ba? Ba't mo ko kinakausap? Anong kailangan mo sa akin? Miss, relax ka lang. Ang dami mo namang tanong. Sino ba naman ang hindi magtataka at mapapatanong? Bigla-bigla mo na lang ako kinakausap. Wow, mas maganda ka pala sa malapitan. Layuan mo nga ako, hindi kita type. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nagagandaan ako sa'yo, tapos sobrang sexy mo pa. Tipo ko yung mga babaeng katulad mo. I'm sorry, pero may... Teka lang, ba't ba ako nag-i-explain sa'yo? Pag sinabi kong layuan mo ko. Ganun lang kasimple yun. Matuto kang tumanggap ng rejection. Ang pangit-pangit mo pero ang lakas ng loob mo ha. Diyan ka na nga. 20,000 pesos. Ha? 20,000 pesos para makasama kita ng isang buong gabi. Ano akala mo sa akin, Pokpok? Aanhin ko naman yung 20,000 mo. Sa itsura mo pa lang mukhang may nakakahawa ka ng sakit. Wala akong balak na mag-staycation sa ospital kaya maiwan na kita dyan, okay? Wala akong nakakahawang sakit. Miss, paano kung sabihin ko sa'yo na gusto kitang maging sugar baby? Sugar ano? I see. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng sugar baby. Ipapaliwanag ko sa'yo ng maayos.
Bibigyan kita ng pera from time to time. Kumbaga parang allowance. As long as gagawin mo yung mga ipapagawa ko sa'yo. Hindi lang 20,000 ang kaya kong ibigay sa'yo. Basta gawin mo lang lahat ng gusto ko. Teka lang. Kung sakasakali, ano naman yung ipapagawa mo sa akin? Ano kapalit? Sasamahan mo ako sa mga lakad ko at yun lang yun. No more, no less. Magpapasama ka sa mga lakad mo? Baka yayang hinahanap mo o di kaya caregiver. Hindi ganun yun. Pag sinabi kong lakad, I mean magda-date at magbabakasyon tayo paminsan-minsan. Kaya kitang dalhin kahit saan mo gusto. Cebu, Boracay, Siargao, Batanes, Palawan. Ikaw bahala. Pero mangyayari lang yun kung papayag kang maging sugar baby ko. Sandali nga lang, hindi ka ba nabibigla sa inaalok mo sa akin? Hindi ba parang sobra-sobra naman yata yan? Eh hindi ka naman mukhang mayaman. Niloloko mo lang yata ako eh. Tatapatin na kita, scam ba to? Hindi na ako nagtatrabaho. Tumatanggap na lang ako ng pera galing sa mga negosyo at pensyon ko. At kadalasan, nababagot ako sa bahay. Sa totoo lang, matagal ko na talagang balak maghanap ng sugar baby. And for the first time, nakahanap ako ng babaeng type ko. At ikaw yun. Eh kung ganon, sige na, pumapayag na ako. At sorry din sa mga nasabi ko kanina. Mabuti naman kung ganun. Pero may isa akong kondisyon. Ayoko na may boyfriend. So sabihin mo na sa akin ang totoo habang maaga pa. May boyfriend ka na ba? Wala akong boyfriend. Sigurado ka? Promise, wala. Oo, aamin ako. May mga nanliligaw sa akin pero hindi ko sinasagot. Mabuti naman kung ganun. Dahil ang ayoko sa lahat yung may kasintahan. Gusto ko nasa akin lang ang lahat ng atensyon mo. Ayoko ng kahati. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, naiintindihan ko. Pero matanong din kita, may asawa ka na ba? Wala. Matagal nang patay ang asawa ko. Hindi mo pa pala sinasabi sa akin pangalan mo. Ako si Olivia. Kasing ganda ng mukha mo yung pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Thank you. Nga pala. Ayan. Nakasulat sa papel na yan ang number ko. I-save mo yan. Sige, ako na bahala. Pero may ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano? Okay lang ba kung umalis ka na muna rito? Baka maabutan pa tayo ng pinsan ko eh. Sige, pagbibigyan kita sa ngayon. Pero next time, ako na ang masusunod, ha? Oo na. Antayin mo na lang yung text ko mamaya. Parang awa mo na, umalis ka na muna. Doon ka na. Pagkatapos naming mag-inuman, ang pinsang ko ay hinatid ko na siya sa maliit na kwarto na inuupahan niya ng ilang araw. Medyo lasing na siya ng mga oras na yon at ayokong may masamang mangyari sa kanya. Pinili ko rin na ilihim sa pinsan ko yung pag-uusap namin ni Rick kasi ayokong machismis sa mga kamag-anak namin lalo na at hindi ko nais na malaman nila na nakikipag-ugnayan ako sa lalaking hindi hamak na mas matanda sa akin. May tiwala naman ako sa pinsan ko pero mas mabuti na yung siguradong walang isyo o problema. Pagkatapos kong hinatid ang pinsan ko ay tinext ko kaagad si Rick at tinawagan siya. Sinundo niya ako at pumunta kami sa isang mamahaling hotel kung saan kami nagtalik. Pagkatapos noon ay binigyan niya ako ng malaking halaga ng pera. Alam ko, sinabi ko noon na matagal ko ng pangarap na magkaroon ng mayamang lalaki na magbibigay sa akin ng mga bagay na gusto ko. Pero hindi ko rin akalain na ganito pala ang pakiramdam. Mahirap pala yung pakiramdam ng pinipilit mong makisama sa isang tao kung wala ka naman talagang nararamdaman para sa kanya. Nasilaw ako sa pera. Kasi sa unang pagkakataon ay nabibili ko na mga bagay na matagal ko nang inaasam. At nakakapagpadala na rin ako ng malaking pera sa mga kapatid at magulang ko at unti-unti ko na rin napapaayos yung bahay namin sa Tondo. Pero sobra akong nakonsensya dahil pinili kong itago ang lahat ng ito kay Miguel. Mahal ko po si Miguel. Pero kay Rick ko nahanap yung marangyang buhay at pera na matagal ko nang pinapangarap. Kung pwede lang sana na iisang tao na lamang si Miguel at si Rick na mga panahon na yon.
baka hindi na ako nahirapan pa. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas lalong naging agresibo si Rick sa akin. Parang gusto niya lahat ng mga pinapagawa niya sa akin ay natutupad kaagad. At kapag hindi ko nagagawa yung mga gusto niya ay nagagalit siya. At paminsan-minsan ay umaabot na siya sa punto ng pananakit. Nasampal na niya ako ng 3 beses pero tinitiis ko yon at hindi ko na inisip ang pisikal na sakit dahil sa malaking halaga na natatanggap ko sa kanya. Wala pong kaalam-alam si Miguel na patuloy ko pa ring pinagsasabay ang pagiging jowa niya at pagiging sugar baby ko kay Rick. Ang hirap na hatiin ang sarili ko sa 2 tao. Si Miguel mabait pa rin siya sa akin as usual at habang tumatagal ay mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Wala akong problema sa kanya at talagang ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Pero itong si Rick, siya yung sobrang nakakainis na at nakakasakal. Para bang hindi ko na siya kayang respetuhin dahil sa ugali niyang hindi na maipaliwanag. Mayaman nga siya pero mabilis magalit. Sa totoo lang, yung gwapo lang sa kanya ay yung wallet niya lang. Yung mukha at ugali niya parehong pangit. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay pinagtiisan ko siya dahil nagagawa ko ang mga bagay na gusto kong gawin ng dahil sa perang ibinibigay niya. Pero paminsan-minsan ay nawawalan ako ng gana na replyan si Rick kaya't hindi na rin nakapagtataka na nagagalit siya. Pero isang araw ay umuwi ako kaagad pagkatapos ng shift ko habang si Miguel naman ay nag-overtime. At pagka-uwi ni Miguel sa apartment namin nawindang ako sa nakita ko. Puno ng pasa ang mukha ni Miguel. Ang takot at guilt na naramdaman ko ay hindi ko kayang ilarawan. Dito ko lang na-realize kung gaano kalaki yung problemang ginawa ko nung ikinuwento na sa akin ni Miguel ang lahat-lahat, Papa Dudut. Babe! Diyos ko! Na paano yung mukha mo? Sino may gawa nito sa'yo, ha? Olivia, sabihin mo nga sa akin ang totoo. May iba ka pa bang kinakasama? Wala! Ano ka ba? Bakit mo naman naitanong yan? Inabangan ako ng lalaking nakakotse at pinabugbog niya ako sa tauhan niya. Pinagbantaan niya ako na layuan na raw kita dahil kung hindi, papatayin daw niya ako. Diyos ko! Magsalita ka, Olivia! May alam ka ba tungkol sa nangyari sa akin? Miguel, babe, I'm so sorry. Pero, Magsalita ka! babe, I'm sorry. May sugar daddy ako. Ano? Pero hindi ko lubos akalain na masasaktan ka niya. Babe, maniwala ka. Wala akong alam sa ginawa niya sa'yo. Pinagtaksilan mo ako? Nagpakababa ka para lang makuha mo yung mga luhong matagal mo nang inaasam-asam? Grabe ka naman, Miguel. Ang sakit mo naman magsalita. Tapatin mo nga ako? Minahal mo ba talaga ako? Mahal mo ba talaga ako? Oo, mahal kita, Miguel. Kung ganun, paano mo nagawa sa akin to? Kulang pa ba yung sakripisyong binibigay ko sa'yo? Kulang pa ba yung pagmamahal ko para sa'yo, ha? Wala akong nilihim sa'yo simulat sa pool, Miguel. Matagal mo nang alam yung kagustuhan kong umasenso man lang sa buhay. Oo, alam ko! Alam na alam ko yan! Kaya nga ako nasasaktan eh! Kasi umasa ako na balang araw magiging sapatin sa'yo ang pagmamahal na binibigay ko. Ano ba bang kulang sa akin, Olivia, ha? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo para saktan mo ako ng ganito? Wala! Alam kong mahal mo ko't nararamdaman ko yun. Pero sa tingin ko panahon na siguro para Para ano? maghiwalay tayo. Miguel, baka tuluyan ka na niya pag nalaman niya na hindi pa kita hinihiwalayan. Ano? Hindi. Olivia, babe, wag mo akong hiwalayan, please lang. Makinig ka sa akin, ha? Puputulin mo na ang ugnayan mo sa lalaking yun at magpapakalayo na tayo. Yung kapatid ko na nagtatrabaho sa Cebu, pwede niya tayong tulungan. Doon tayo magsisimula ng panibagong buhay. Pero Miguel... Ano, Olivia? Bakit hindi ka makasagot, ha? Miguel,
Ayoko na bumalik sa buhay na sobrang salat. Ayoko na bumalik sa buhay kung saan kailangan ko pang mga lakal para lang mabili ko lahat ng mga pangangailangan ko. Olivia, matagal ka nang nakatakas sa ganong klaseng buhay. Matagal nang tapos yon. May maayos ka na trabaho ngayon at nandito na ako para tulungan ka. At isa pa, hindi naman kita pinahihirapan ah. Pero kulang, Miguel. Kulang na kulang eh. Sa tingin mo ba, sapat na yung sinasahod mo bilang manager ng restaurant at yung sinasahod ko bilang waitress? Miguel, kahit pagsama-samahin pa natin yung sinasahod natin, hindi nun matutumbasan ang pera na binibigay sa akin ni Rick. Nagmamakaawa ko sa'yo. Hiwalayan mo na ang lalaking yun. Kung nagawa niya akong ipabugbog, hindi malayong gawin niya rin to sa'yo. Olivia, aanhin mo naman yung pera niya. Kung araw-araw naman nanganganib yung buhay mo sa mga kamay ng hayop na yun. Sa totoo lang, mas pipiliin ko na lang na mamatay ako sa mga kamay niya kaysa mamatay ako sa gutom. Olivia naman, kayang-kaya kitang buhayin. At ilang beses ko na yan napatunayan sa'yo, di ba? Oo nga, tama ka. Pero paano yung pamilya ko, ha? Kaya mo bang buhayin ng mga kapatid ko? Sa akin sila umaasa, Miguel. Bala ko na i-enroll sila sa susunod na pasukan dahil gusto ko na makapagtapos sila sa pag-aaral. Ayoko na matulad sila sa akin na hindi man lang nakapagtapos ng high school at mangyayari lang yun kung patuloy kong pakikisamahan si Rick. Eh, di tutulungan kita. Magtutulungan tayo, Olivia. Pero pakiusap lang. Hiwalayan mo na ang demonyong yon. Paano mo ko matutulungan, Miguel? Yung sahod mo nga binabudget mo pa kasi natatakot ka na baka maubos agad. Aasenso rin tayo. Wala ka bang tiwala sa akin? Nagpapakapagod naman ako sa trabaho para mas lalong lumago ang savings natin ah. Pero baka uugod-ugod na tayo sa panahong lumago yung savings mo. Mahal kita. Pero ayoko na ng ganitong klaseng buhay, Miguel. Olivia, kung nagbabala ka na hiwalayan ako, please wag. Maawa ka naman sa akin. Gagawin ko ang lahat. Wag mo na akong hiwalayan. Parang awa mo na. Kahit sobra akong nasaktan sa ginawa mo, hindi pa rin kita kayang iwan. Mahal na mahal kita, Olivia. Pagkatapos ng sinabing yun ni Miguel ay hindi ko na siya nasagot. At dali-dali akong lumabas upang tawagan si Rick. Dito ko nakumpirma ang lahat. Napag-alaman ko na nagngingit-ngit sa galit si Rick tuwing hindi ko siya nire-replyan kaagad. Kaya't inalam niya kung saan ako nagtatrabaho. Kasabay noon ay nalaman niya na si Miguel ang boyfriend ko at pareho kami ng pinagtatrabahuhan na restaurant. Hindi sinabi ni Rick kung paano niya nalaman pero malakas ang kutob ko na sa Facebook niya nakuha ang lahat ng yon. Kinilabutan ako sa mga nangyari dahil hindi ko akalain na aabot si Rick sa puntong halos patayin na niya si Miguel, Papa Dudut. Sa totoo lang, sobra akong nag-guilty sa mga nangyaring yon. Mahal ko pa rin si Miguel pero hindi ko kayang bitawan ang marangyang buhay na ibinibigay sa akin ni Rick. Sa kabila ng lahat ay pinagpatuloy pa rin namin ni Miguel ang relasyon namin at nakikita ko sa mga mata at kilos ni Miguel na mahal niya pa rin ako. Pero ramdam ko rin kung gaano siya kalungkot at nadismaya sa desisyon kong ipagpatuloy ang ugnayan ko kay Rick. Bumili siya ng mga gamit na pang self-defense para sa aming dalawa tulad ng pepper spray at taser. Kitang-kita ko kung gaano siya ka-traumatize at sa mga panahong yon ay hindi ko matanggap na siya pa ang nagkakaroon ng ganitong takot at pangamba dahil lamang sa mga naging desisyon ko. At sa takot ko na baka balikan ni Rick si Miguel ay nagsinungaling ako at sinabi ko kay Rick na hindi na ako makikipagkita kay Miguel at mukhang naniwala naman siya. Para makabawi ako kay Miguel ay binilhan ko siya ng mga paborito niyang gamit, mga bagay na sa tingin ko'y magpapasaya sa kanya kahit papaano. Pero hindi niya tinanggap ang mga ito, siguro dahil alam niya na pera ni Rick ang pinambili ko dito. Patuloy pa rin siya sa pagkumbinsi sa akin na sumama sa kanya sa Cebu para makapag-umpisa kaming muli at makalimutan naming pareho ang lahat ng mga nangyari. Pero nag-alinlangan ako na pumunta ng Cebu kasi kahit mahal ko si Miguel, ay naibibigay naman ni Rick sa akin lahat ng gusto ko dito sa Maynila. At hindi ko alam noon ay may isa pang mangyayaring mas mahirap at mas masakit pa kesa sa lahat ng ito.
Ang mga desisyon ko ay magdudulot pa ng mas malalim na sugat sa aking puso at buhay. At hindi ko pa noon alam kung paano ko haharapin ang mga pagsubok na darating sa akin, Papa Dudut. Olivia, babe, bakit ka umiiyak? Sinaktan ka ba ng hayop na Rick na yon? Sabihin mo lang sa akin at hindi na ako magdadalawang isip na sugurin siya. Oo, aaminin ko na takot ako sa kanya kasi mayaman siya at pwedeng-pwede niya ako ipatumba kung gugustuhin niya. Pero hindi na ngayon. Kaya ko gawin ang lahat para sa iyo, babe. Hindi na ako magpapasindak sa kanya. Hindi. Hindi ganun yun. Kung ganon, ba't ka umiiyak, ha? Tingnan mo tong pregnancy test. Buntis ako. Teka lang, paano naman mangyayari yun eh? Palagi naman tayong gumagamit ng proteksyon. Olivia, hindi. Hindi! Hindi! Sabihin mo sa akin na hindi totoo yan! Miguel, babe. I'm sorry. Pero kasalanan to ni Rick eh. Nagagalit siya at sinasaktan niya ako kapag hindi ko sinusunod yung gusto niya tuwing nagtatalik kami sa kama. Olivia naman! I'm sorry. I'm so sorry. Babe, makinig ka sa akin. Itutuloy na natin to. Pupunta na tayo ng Cebu sa Makalawa. Doon na tayo magsisimula ng bagong buhay kasama ang batang yan. Ako ang tatayong ama niya, naintindihan mo? Hindi ako makakapahayag na lumaki ang batang yan sa piling ng tatay niyang hayop. Kinausap ko na ang kapatid ko at handa siyang tumulong para makapagsimula tayo ulit. Miguel, anong alam natin sa pagpapalaki ng bata? Hindi natin kakayanin to. Paano natin bubuhayin ang batang to? Malulubog lang tayo sa utang. So ano gusto mong gawin? Ipaako sa Rick na yon ang batang yan? May kaya si Rick. Kayang-kaya niyang buhayin ang batang to. At isa pa, kahargo at responsibilidad niya rin ang batang to. Mabibigyan niya ang anak ko ng buhay na kahit kailan, hindi natin mabibigay sa kanya. Teka lang, bakit nararamdaman ko na parang gusto mo nang sumama sa lalaking yon, ha? Miguel, kung hindi lang dahil sa batang to, hindi kita iiwan eh. Olivia, hindi. Huwag mong gawin sa akin to. Babe, ilang beses ko ba ipapaalala sa'yo na hiwalayin mo na ang lalaking yon? Hindi mo ba nakikita na unti-unti niya nang sinisira ang buhay mo? Hindi ka nga namumulubi pero hawak ka naman sa leeg ng lalaking yun. Napapaigot ka na niya sa mga palad niya. Gagawin ko lahat para sa anak ko, Miguel. Ayokong lumaki ang anak ko sa hirap. Pero babe, sasaktan ka lang ng lalaking yun. Matagal ko nang tinitiis ang pakikipagkita mo sa lalaking yun dahil mahal na mahal kita. Pero hindi naman pwede na habang buhay tayo ganito. Na habang buhay ka magpapakaalila sa hayop na yun. Magkaroon ka man lang sana ng konting respeto para sa sarili mo, Olivia. Alam ko kung anong ginagawa ko, hindi ako tanga. Alam ko kung anong nakukuha ko kay Rick, okay? Ano? Pera! Magandang buhay para sa pamilya ko at respeto ng mga tao na dati akong tinatapak-tapakan dahil walang-wala kami. Respeto? Oo, Miguel. Respeto. Respeto sa'yo? O sa pera mo? Alam mo, Miguel, kung ikaw gusto mo maging mahirap habang buhay, gawin mo. Magiging masaya pa ako para sa'yo at hindi kita pipigilan. Pero eto lang ang ipapaalala ko sa'yo, ha. Wala kang karapatang husgahan ako kung gusto kong yumaman. Oo, Olivia. Hindi nga ako kasing yaman ni Rick. Pero kahit kailan, hindi ko ibebenta ang pagkatao ko. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo kung anong problema mo? Hindi mo na alam ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Dahil puro pera na lang ang nasa utak mo. Tapatin mo nga ako, Olivia. Totoong masaya ka ba talaga, ha? Oo, masaya ako. Mayaman na ako. Nabibili ko na lahat ng gusto ko. Pero hindi nabibili ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na patuloy mong binabaliwala dahil lang sa ambisyon mo na magkaroon ng limpak-limpak na pera. Sino bang may sabi sa'yo na gusto ko ng pagmamahal? Buwisit na buhay to. Alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat para sa'yo, Olivia. Kailan pa ba ako magiging sapat sa'yo, ha? Ano ba talagang gusto mo mangyari? Hindi ko na alam. Ewan ko. Naguguluhan na ako. Pwes ako alam ko. Dahil mahal na mahal kita. Olivia, babe.
Sumama ka na sa akin papuntang Cebu. Please lang. Nagmamakaawa ako sa'yo. Gawin mo to para sa akin. Para sa sarili mo. At para sa magiging anak natin. Handa akong ituring ang batang yan na parang anak ko na rin. Basta sumama ka na lang sa akin. Please. Miguel, kung hindi ako lalayo, patuloy lang kitang mamahalin. At alam ko na masasaktan lang ako, masasaktan lang tayo. Kasi wala sa'yo yung buhay na gusto kong makamit eh. Olivia. Wala nang patutunguhan to. Tigilan na natin to, Miguel. Aalis na kami ng anak ko bukas ng umaga. Buo ng desisyon ko at wala ka nang magagawa doon. Papadudot, aminin ko po na sobra kong nasaktan sa naging desisyon ko na hiwalayan si Miguel. At kahit na mahal ko siya, sa palagay ko, ang dahilan kung bakit natiis ko at nagawa ko pa rin siyang iwanan ay dahil sa trauma. Yung trauma na mula sa pagkabata, sobrang kapos ako at hirap na hirap sa buhay. Yung trauma na kapag wala kang pera ay lalait-laiting ka at tatapak-tapakan ka ng mga tao ng paulit-ulit. Yung trauma na palagi mong ipinagdarasal na sana ay hindi tumirik ang mga mata mo sa gutom. Na sana kahit papaano ay may makain ka. Yung trauma na hindi ka na nandidiri sa pagpag dahil eto na ang nakasanayan mong kainin. Oo, minahal ko si Miguel ngunit hindi ako nakontento sa buhay bilang waitress. Hindi naging sapat ang pagmamahal niya para makontento ako sa kinakalagyan ko. Siguro kung naging kasing yaman lang ni Miguel si Rick ay hindi ko na siya nagawang hiwalayan pa. Pero wala eh. Hindi sapat ang kinikita ni Miguel bilang manager ng isang restaurant para mabigyan ako ng maginhawang buhay. At ako naman ay pagod na sa pagiging silbidora. Kung sakali man na sasama ko kay Miguel papunta ng Cebu ay ganon pa rin ang mangyayari. Kakailanganin ko pa rin na magtrabaho para lamang matustusan ang pang-araw-araw namin lalo na ngayon na may anak na ako. Siguro po noong gabing hiniwalayan ko siya ay sobra akong nataranta dahil napag-alaman kong buntis ako. Sobrang daming tanong ang bumabagabag sa isipan ko ng mga panahong yon. Ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko noong mga panahong yon ay kung paano ko mabibigyan ng magandang buhay ang magiging anak ko. Ang nasa isip ko lang noon ay bahala na kung saktan ako ni Rick. Basta maging maayos lang ang buhay ng anak ko. Ayokong ipalaglag ang bata at mas lalong ayoko na mabuhay siya na nakakaranas ng hirap na naranasan ko. Ayoko siyang lumaking salat sa buhay. Yan po ang naging dahilan kung bakit nagawa kong iwan si Miguel. Noong madaling araw po ay tahimik akong lumabas ng apartment ni Miguel, dala ang isang malaking maleta at tinawagan ko si Rick. Sinabi sa akin ni Rick na may kondo siya sa Taguig at doon ko raw siya i-meet. Nang mga oras na yon ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Naglaho ako na parang bula sa buhay ni Miguel. Pinanindigan ko na ang desisyon kong tuluyan na siyang iwanan at sumama kay Rick. Sa mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan ko. Ngunit isang bagay lang ang sigurado ako. Gagawin ko po ang lahat para sa magiging anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinatuloy ako ni Rick sa kondo niya sa Taguig at doon ko sinabi sa kanya na buntis ako at kailangan ko ng magandang lugar na matutuluyan. Nakita ko sa mga mata ni Rick kung gaano siya kasaya sa mga sinabi ko sa kanya. Hindi ko maiwasang mapansin na parang isang malaking bigat ang nawala sa kanya. Buong akala ko ay magagalit siya na buntis ako pero hindi at mas lalo pa siyang natuwa. Nang mga panahong yon ay hindi ako nagsisi sa desisyon kong iwanan si Miguel. Siguro ay marami sa mga kabarangay natin ang magagalit sa ginawa ko at marami sa kanila ang baka magsabi na boba, gaga o mukhang pera ako at malamang ay hindi nila ako maintindihan. Pero aaminin ko or aminin na po natin na sobrang hirap na ng buhay ngayon. Yung 1,000 pesos ay bihira ng umabot ng 3 araw. Kung ang mga college graduate nga ay nahihirapan na maghanap ng trabaho o nagtitiis sa trabaho na hindi kalakihan ng sahod, paano na lamang ang katulad ko
na hindi man lang nakapagtapos ng high school. Uulitin ko, sobrang hirap ng buhay ngayon. Kahit mga trabaho tulad ng pagiging janitor ay hinahanapan na ng high school diploma. Kaya noong mga panahong yon ay ginawa ko na lang ang tingin kong praktikal at makakabuti para sa anak ko. Gusto ko lang na mabigyan siya ng maginhawang buhay at hindi ko ginusto na mabuo ang anak ko, pero andito na to. At kahit kailan ay hindi sumagi sa isipan ko ang ipalaglag siya. Ang tanging magagawa ko na lamang ay ang magsakripisyo para sa kabutihan ng anak ko. At ang sakripisyong yon ay ang tuluyan ng iwanan si Miguel para kay Rick. Nang gabing yon, nang pumunta ako sa kondo ni Rick sa Taguig ay halos hindi na kami nakatulog dahil pinag-uusapan na namin ang mga susunod na hakbang sa buhay namin. Tinutok namin ang mga plano para sa hinaharap lalo na ngayon at dala-dala ko na ang anak namin ni Rick. Ibinahagi ni Rick ang kanyang mga plano para sa amin at sa anak ko at naramdaman ko na parang tunay talaga siya na nagmamalasakit sa pagbubuntis ko. Na parang ang bawat usapan namin ay nagiging isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Nang mga panahong yon, araw-araw kong ipinagdarasal na sana'y ituring na ako ni Rick hindi lang bilang isang sugar baby, kundi bilang isang tunay na asawa dahil na rin sa magiging anak namin. Kasi kahit papaano ay gusto ko naman na magkaroon ng happy family ang bata. Oo, aaminin ko na di hamak na mas gwapo si Miguel kay Rick, pero ewan ko ba papadudot. Habang tumatagal ay nawala na ako ng pakialam sa itsura ni Rick. Ang nagagawa nga naman ng pera. May kakaibang epekto ito sa tao. Sa puntong hindi mo na alam kung ano ang totoo at kung ano ang tama. Mabuti na lang talaga at pinaalam mo kaagad sa akin na buntis ka. Oo, at alam ko rin naman na mabibigyan mo ng magandang kinabukasan tong batang to eh. Exactly. Kaya tama lang ang desisyon mo na lapitan ako. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga inaasahan na mabubuo tong bata na to. Pero wala na akong magagawa, kaya sana tulungan mo ko. Hindi ko kaya palakihin ng batang to na mag-isa. Makakaasa ka, Olivia. Hindi ko kayo pababayaan. Salamat naman. Huwag ka na masyadong mag-alala. Makakasama sa iyo yan. Pero sandali lang, Rick. Paano nang magiging setup natin ngayon? Siyempre iba na ngayon kasi magkakaroon na tayo ng baby, di ba? Huwag kang mag-alala, Olivia. Pananagutan kita at ang batang yan. Aalagaan kita hanggang sa mga anak ka. Dito na kayo ni baby titira sa kondo. Solong-solo nyo na ang kondo na to. Ha? Kami? Bakit ikaw? Hindi ka ba titira dito kasama namin? Yung mga negosyo ko kasi paminsan-minsan. Alam mo naman, kailangan asikasuhin. Kaya huwag ka na magtaka kung may mga panahon na madaling araw na ako makakauwi dito. O di kaya may mga araw na hindi na ako matutulog dito. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko sanang nandito ka palagi para maasikaso natin pareho si baby eh. Huwag ka nang mag-alala. Alam mo naman siguro na sa negosyo ko nang gagaling ang limpak-limpak na pera na binibigay ko sa'yo, di ba? Paano na tayo kung babaliwalain ko ang mga negosyo ko? Yung pension mo, hindi pa ba sapat yun? Ano ka ba? Baril lang yung pension ko kumpara sa mga kinikita ko sa mga negosyo ko. Sige, ikaw nang bahala. Basta yung sustento ko ha. Ako na bahala doon. Sa katunayan yan, mas lalakihan ko pa ang binibigay kong pera sa'yo dahil buntis ka. Hindi ka pwedeng ma-stress at gusto ko na nabibili mo lahat ng mga gusto mo para sa magiging baby natin. At syempre, para na rin sa sarili mo. The best ka talaga. Pero sandali lang, sigurado ka ba na hindi na kayo nagkikita ng Miguel na yon? Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Naninigurado lang. Kasi sa susunod na makita ko pa yung lalaki na yan na aaligid-aligid sa'yo, hindi na ako magdadalawang isip na tuluyan yon. Sinasabi ko sa'yo. Ano ka ba naman, Rick? Matagal na kaming tapos ni Miguel. Simula nung ipabugbog mo siya, hindi ko na siya nilapitan at agad-agad na ako nakipaghiwalay sa kanya. Siguraduhin mo lang, Olivia. Kasi kapag nalaman ko na nagsisinungaling ka, tatamaan ka sa akin. Ito naman sobrang seloso.
Promise, kahit tingnan mo pa tong cellphone ko, wala kang makikita na kahit ano tungkol kay Miguel kasi matagal na kaming wala. Mabuti naman kung ganon. Ay, wag na nga natin pag-usapan yun. Nandito na ako, 'di ba? Sayong-sayo na ako. Tulad ng matagal mo nang gusto. Teka lang, saan ka nga pala tumutuloy nung naghiwalay kayo ng Miguel na yon? Pinapangako ko sa'yo, Olivia, tatamaan kayo pareho ng lalaking yun sa akin kapag nalaman ko na niloloko mo lang ako. Ano ka ba? Oo sige, aaminin ko. Kay Miguel ako tumitira nung kami pa. Pero nung naghiwalay na kami, doon na ako sa pinsan ko sa Novaliches nakikitira. Siguraduhin mo lang na totoo yung mga sinasabi mo. Dahil ang ayoko sa lahat, yung pinaglalaruan ako. Payakap nga. Eto naman sobrang seloso. Pinapangako at sinisiguro ko sa'yo na hindi na kita bibigyan ng rason para magselos pa. Sige na, okay na. Naniniwala na ako sa'yo. Nga pala. Oh, etong allowance mo. 40,000? Para saan to? Kung dati, once or twice a week lang kita binibigyan ng pera, pues, ngayon masanay ka na araw-araw na kitang bibigyan ng pera. Iba na ang sitwasyon ngayon. May anak na tayo at gaya nga ng sinabi ko, ayokong nasistress ka. Ibang klase ka talaga. Amazing. Walang makakatalo. Ano kayang gagawin ko dito? Ay, alam ko na. Mamimili ako ng mga gamit ng bata. Crib, baby bottles, lampin, lahat-lahat na. Sumama ka na kaya sa akin? Nako, ikaw na lang. May kailangan pa akong asikasuhin bukas. Ay, ano ba yan? Bukas ka agad? Ipagpaliban mo na muna yan. Sige na naman Sumahan mo naman ako. Ang kulit mo naman! Sinabi ng busy ako eh. Sige na, huwag ka na makulit. Sige na nga, hindi na kita pipilitin. Sorry kung napagtaasan kita ng boses. Sa susunod kasi, huwag ka na makulit. Sige, ganito na lang. Babawi ako sa'yo. Pupunta tayo ng Baguio this weekend. Okay ba yon? Natuloy kami sa Baguio noong weekend na yon, Papa Dudut. Eto na yon. Eto na mismo ang buhay na matagal ko nang pinapangarap, yung buhay na kaya kong bilhin ng lahat ng nakikita ng mga mata ko. Yung makapunta sa mga lugar na hindi ko pa nararating noon. Yung wala akong ibang iniintindi kundi ang mag-enjoy at mag-explore. Pero kahit nakuha ko na ang buhay na gusto ko ay bakit ganon? Bakit parang may kulang pa rin? Sa totoo lang, dapat ay masaya ako dahil hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagbubuntis ko. Kasi sa wakas ay maibibigay ko na sa anak ko ang lahat ng gusto at pangangailangan niya. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay para bang may isang malaking bagay na kulang pa rin. Siguro nga dahil magkaiba ang pakikitungo sa akin ni Miguel kumpara kay Rick. Noong nagtatrabaho pa ako bilang waitress, palagi akong inaasikaso ni Miguel. Siya pa yung nagluluto ng almusal namin at siya rin ang naglilinis ng bahay para hindi na ako mapagod. Samantalang si Rick ay palaging wala sa kondo at ang ginagawa lang niya ay ang magbigay sa akin ng pera. Sa totoo lang, nagsimula na akong makaramdam ng pagkabagot. Wala akong ibang makausap sa kondo kundi ang sarili ko. Lagi na lamang ako nanonood ng TV o nagsiselfone pero ng mga panahong yon. Okay na rin sa akin na wala si Rick sa kondo kasi sabi niya, inaasikaso raw niya ang mga negosyo niya. Kung wala nga ang mga negosyo na yon, hindi rin ako mabibigyan ng malalaking halaga ng pera kaya okay na lang sa akin. Hanggang isang araw noong dinalaw ko ni Rick at sa kondo siya natulog, may napansin akong umiilaw. Cellphone pala niya yon at sunod-sunod na dumating ang mga text messages. Hindi ko alam ang password ng cellphone ni Rick pero sa lock screen ay malinaw na nakikita ko ang mga mensahe mula sa isang number na patuloy na tinatanong kung kailan siya uuwi at kung bakit hindi siya nagre-reply. Habang binabasa ko yon ay unti-unti akong nabigla at naguluhan. Para bang may malaking tinik na pumasok sa dibdib ko. Ang pakiramdam ko ay bigla akong napuno ng sama ng loob at galit. Sa sobrang pagkabigla ko ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at hindi ko na pinagpabukas pa ang kumprontahin siya tungkol dito. Dumulog ako sa kanya ng diretso kahit pa may takot at pangambang baka masaktan ako ni Rick.
sa gagawin kong pagkumpronta sa kanya, Papa Dudut. Rick! Walang hiya ka, gumising ka! Ano to, ha? Bumangon ka dyan! Sagutin mo ako! Ano to? Olivia, Sino ano to? ba? Sagot! Natutulog yung tao eh. Sagutin mo ako! Sino to naghahanap sa'yo? Ba't tinatanong nito kung kailan ka uuwi? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, ha? Ang kapal ng mukha mo para magmaang-maangan! Hayop ka! Hoy, ba't mo binato ang cellphone ko, ha? Kung sa'yo ko kaya ibato yan nang matigil ka. Diyos ko, kaya pala palagi kang wala dito sa kondo. Hindi negosyong inaatupag mo, kundi ang paghahanap mo ng sugar baby. Hindi ka na nagbago. Ilan na ba kaming sugar baby mo, ha? 3, 5, 8? Huwag kang gumawa ng kwento. Wala akong sugar baby. Anong wala? Kitang-kita ko sa cellphone mo lahat ng kailangan kong malaman, Rick. Oo, siguro nga wala akong karapatan na magalit na ganito kasi bayaran mo lang naman ako simulat sa pool pa lang, di ba? Pero iba ng sitwasyon ngayon. May anak na tayo at pinangako mo sa akin na ibibigay mo sa amin ang buong pagmamahal at atensyon mo. Sinungaling ka! Taksil! Sobrang kati mo nga naman talaga. Matandang hukluban. Laitin mo pa ako ng isang beses. Sisiguraduhin ko na sa kalsada ka napupulutin. Hayop ka! Sana hindi na ako nagpabunti sa'yo. Manahimik ka! Tumigil ka na sa kakadada mo! Buisit ka! Salot! Wala ka na talagang pag-asa magbagong matanda ka. Ang kati-kati mo. Tumahimik ka na! Asawa ko yung nakita mo nagte-text sa akin. Anong sinabi mo? Wala sana akong balak sabihin to sa'yo ngayon pero wala na akong magagawa kasi nagwawala ka na. Anong kailangan ko malaman, Rick? Sabihin mo sa akin. Ano? Matagal nang baog ang asawa ko at pareho kaming naghahanap ng anak. Ano ibig mo sabihin? Sinadya ko talaga na buntisin ka noon dahil matagal ko ng plano na kunin niyang bata sa'yo pagkapanganak mo. Hindi. Ayoko. Ayoko! Hindi mo makukuha sa akin ang bata. Hayop ka! Niloko mo ako! Pinlano mong lahat ng to! Wala kang kasing sama! Hoy Olivia, pareho lang tayo. Ginamit mo lang rin ako dahil sa pera ko. Wala tayong pinagkaiba. Wala akong pakialam! Hindi mo makukuha sa akin ang bata. At saan mo palalaki ng batang yan ha? Sa squatters kasama ng mga iba pang pulubi. Anong ipapakain mo dyan? Asin at toyo? Ikaw na mismo nagsabi sa akin noon na hindi mo kayang palakihin ang bata na yan ng mag-isa, di ba? So anong gusto mo mangyari? Lumaki ang anak ko na ibang babaeng kinikilala niyang nanay? Asawa ko naman ang kikilalanin niyang nanay eh. Hindi ko pa sana sasabihin sa'yo to eh. Pero andito na to, kaya dediretsuhin na kita. Willing akong magbayad ng malaking halaga. Basta ipaampon mo lang sa akin ang bata pagkapanganak mo. Ano? Hindi ako makakapayag. Alam ba ng asawa mo tong mga pinagagagawa mo, ha? Wala siyang alam at hindi niya na kailangang malaman pa. Paano kung sabihin ko sa asawa mo tungkol sa atin, ha? Ang kapal ng mukha mo para lokohin ako ng ganito? Sige, gawin mo. Pag nalaman ng asawa ko ang tungkol sa atin, masisira ka rin. Ibubunyag ko sa lahat na ikaw ang naging kabit ko. At kapag nagdemanda siya, madadamay ka. Kung gusto mong sirain niyang buhay mo, sige, gawin mo. Magsumbong ka. Ang kapal ng mukha mo para magalit nung natuklasan mo yung tungkol sa amin ni Miguel. Sinabi mo sa akin noon na wala kang asawa. 500,000. Ano? Ipaubaya mo na yung anak mo sa amin ng asawa ko pagkapanganak mo. At bibigyan kita ng ₱250,000. Hindi. Ang kapal ng mukha mo. Ayoko. Manigas kang hayop ka. Kaya ko pang dagdagan yan kung gusto mo. Ako ang tunay na ama ng batang yan. At handa ako magbayad ng malaking halaga para mapasamin siya. Alam mo, awang-awa ako. Hindi sa'yo kundi sa asawa mo. Hindi niya alam na may asawa siyang manloloko at maduming maglaro. Kasing dumi ng pagmumukha mo. Ang totoo niyan, matagal na ako nandidiri sa'yo eh. Duming-dumi ako sa sarili ko tuwing hinahalikan mo ko. Pinakisamahan lang kita ng dahil sa pera mo. Eh di inamin mo rin. Inamin mo rin na wala tayong pinagkaiba. Kaya sige na, pumayag ka na. Ibigay mo na sa akin yung batang yan pagkapanganak mo. Manigas ka! Wag na wag mo akong susundan. Maghanap ka ng ibang lolokohin mo.
Nagmukha lang akong matapang ng gabing yon, Papa Dudut, pero ang totoo niyan ay sobra akong natakot kaya dali-dali akong umalis. Malakas din ang loob ko noon kasi alam kong hindi makakapag-iskandalo si Rick. Maraming tao sa kondo na yon at kung gusto ko ay pwede ko siyang ipakaladkad sa mga guard sa ibaba kung may gagawin siyang masama sa akin, Papa Dudut. Pagkatapos noong araw na yon ay hindi na ako nagparamdam kay Rick. Tinapon ko yung SIM card ko at bumili ako ng bago. Gaya ng sinabi ko ay hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng anak kay Rick. Pero habang unti-unti ko nang nararamdaman, ang bata sa tiyan ko ay parang unti-unti na rin siyang napamahal sa akin. Kaya naman sobrang gulat at galit ko noong nalaman kong may asawa na pala si Rick at may balak pa siyang kunin sa akin ang bata pagkatapos kong manganak. Mabuti na lamang at natuklasan ko ang lihim ni Rick kasi kung hindi ay baka kung ano pa ang nangyari sa akin at sa anak ko. Hindi ko kakayanin na malayo sa anak ko. Bumalik ako sa bahay namin sa Tondo at mabuti na lamang talaga at hindi ko sinabi kay Rick yung tungkol sa bahay namin noon. Kasi kung hindi baka nasundan na niya ako noon. Nagulat sila mama, papa at mga kapatid ko noong sinabi ko sa kanila na buntis ako. Ikinuwento ko sa kanila lahat ng pinagdaanan ko at sobrang naaawa sila sa akin at tinanggap pa rin nila ako. Ngayon ay nagtatrabaho na ako bilang cashier sa isang maliit na grocery store na malapit lang sa bahay namin. Pinapaaral ko na rin ang mga kapatid ko at dalawa sa kanila ay nasa high school na at yung dalawa naman ay senior high na. Opo, aaminin ko na naging mahirap. Pero mabuti na lang at mabait yung boss ko dahil pinapahiram niya ako ng pera paminsan-minsan. Sina nanay naman po ay tumigil na sa pagtitinda ng pagpagad sa awa ng Diyos. May maliit na sila na karinderya at pinagtutulungan na lang namin yung pambayad at tuition fee ng mga kapatid ko. Sa ngayon ay ako po ay isang single mom at may 5 taong gulang na baby boy. Sobrang cute niya at halatang hindi nagmana sa tatay. Tinutulungan din po ako ni na mama at papa sa pagpapalaki sa kanya. Kahit wala na sa akin ang buhay na puno ng luho o di hamak na mas masaya at mas may peace of mind naman ako sa ngayon. Napag-alaman ko din na isang news article na nasangkot si Rick sa isang networking scam at nakulong. Napaisip nga din po ako na baka yung perang binibigay niya sa akin noon ay hindi galing sa negosyo kung hindi ay galing sa networking scam. Pero wala na akong balak alamin dahil ayoko na maging parte ng buhay ni Rick. At wala rin po akong balak na ipakilala sa kanya ang anak ko. Tungkol naman po kay Miguel ay naisipan ko siyang i-stalk sa Facebook at napag-alaman ko na nasa Cebu na siya sa ngayon na tumitira at nagpakasal na siya sa girlfriend niya last year. Naiiyak ako ng sobra noong nalaman ko yon. Ang napagdesisyonan ko na lamang ay i-block siya sa Facebook kasi punong-puno ako ng panghihinayang at pagsisisi tuwing nakikita ko siya sa cellphone ko. Sa ngayon ay nagbabalak na akong mag-enroll at maging working student sa susunod na pasukan. Susubukan kong makapagtapos man lang ng high school dahil napagtanto kong mahalaga ang edukasyon upang magkaroon ng magandang buhay na hindi umaasa sa iba. Marami po akong pinagsisihan sa mga naging desisyon ko hanggang ngayon. Ngunit patuloy ko pong lalabanan ang mga pagsubok at magsusumikap para sa mas magandang kinabukasan namin, ng anak ko at ng pamilya ko. Nais ko po sanang magpasalamat sa pagbibigay ninyo ng opportunity na maibahagi ko sa inyo ang kwento ng Dear Papa Dudut. Ako nga pala si Kate, 18 years old at gusto ko lang magsumbong tungkol sa ate Angie ko. Mas matanda siya sa akin ng 17 years kaya siguro'y madalas hindi kami nagkakaintindihang dalawa. Parang walang araw na hindi kami nagtatalo. Parang walang away na hindi niya pinupuna ang bawat mali ko o maski na ang bawat galaw ko. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko ay maintindihan niyo ako kung bakit lumayo ang loob ko sa kanya sa pagdaan ng panahon. Suplada, masungit, bungangera at strikto kasi si ate Angie. Tinalo niya pa ang nanay namin pagdating sa pagbubunganga. Ni minsan ay hindi ko narinig na nagbunganga ang nanay ko. Pero si ate Angie, nako, madalas yan, Papa Dudut. Naririndi na nga ang tenga ko sa kanya pero tuloy pa rin siya.
Wala naman akong magawa kasi nga siya ang bumubuhay sa amin ng nanay ko. Laging sinasabi ni nanay sa akin na hayaan ko lang daw ang ate Angie ko dahil bago lang sa trabaho. O di naman kaya ay dadatnan na. Lahat naman ng dahilan ay iniintindi ko, Papa Dudut, pero madalas kasi ay hindi ko na matansya ang ugali niya. Mahal ko po si ate pero madalas ay parang pinag-iisipan ko na kung babawiin ko na lang yung pagmamahal kong yon para sa kanya. Kahit kasi talaga maliit na bagay, nagagawa niyang palakihin. Parang feeling ko madalas ay wala na akong nagawang tama sa paningin niya. Parang lahat na lang ay may mali. Nakakasama ng loob pero hindi ko naman magawang sabihin sa kanya ng diretsyo na hindi na ako komportable sa mga sinasabi at pinupunan niya sa akin, Papa Dudut. Apektado na kasi ako madalas at hindi na nakakatulong sa aking mental health, Papa Dudut. Kate! Tanghali na, bakit nakahilata ka pa rin dyan sa kama mo? Ate, linggo naman eh. Kahit linggo o huling araw mo na sa mundo, ayoko pa rin nakikita ka nakahilata lang dyan. Lumabas ka at maghanap ka na pwedeng ayusin dito sa bahay. Ang init kasi ate. Pag medyo lumamig-lamig na lang tsaka na ako lalabas. Kakaubos pa naman ng sunscreen ko ngayon. Gamitin mo yung sunscreen ko sa kwarto. Dali na! Ay, ayoko nung sunscreen mo ate. Ang lagkit tsaka ang baba ng SPF. Eh sa'yo lang ang mura sa pharmacy eh. Huwag mo na akong artihan ha. Kung sunscreen lang ang problema mo, gamitin mo na yung sakin. Pagtsagaan mo na lang kaysa wala ka magamit. Mamaya na ate, may kausap lang ako ng mga kaklase ko sa GC namin. Baka may assignment kami na hindi ko pa nagagawa. Hindi ka talaga nauubusan ng rason, no? Kanina sunscreen tapos ngayon yung GC na. Anong next? Totoo nga ate. Kung gusto mo basahin mo pa tong GC namin para makita mo eh. Akin na. Joke! Si ate naman oh. Para kang hindi naturuan tungkol sa privacy. Hahamunin mo ko na basahin yung laman ng GC nyo tapos aatras ka. Duda kung assignment nga ang pinag-uusapan nyo dyan. Akin na nga yung cellphone mo. Eh, syempre meron din naman kaming ibang pinag-uusapan. Halo-halo naman ang topic namin sa GC eh. Imposible namang hindi ganun ang mga GC mo sa Facebook. Wala akong GC sa Facebook. Patingin nga. Sige, tignan mo pa. Oh, Lo, wala nga GC. Wala ka rin ka-chat? Tao ka ba talaga ate? kaya wag mo akong nirarasunan na napaka-importante ng pagsa-cellphone mo kasi kaya ko namang mabuhay kahit wala yan. Eh syempre, ibahin mo kaming mga Gen Z. Dito na kami namulat eh. Nakaasa na rito lahat ng kailangan namin ngayon. Lalo na sa pag-aaral tsaka sa mental health namin. Dinamay mo na naman yung mental health mo. Nakailang gamit ka na yan, ha? Last na yan. Ate, i-validate mo naman ang mental health ko. Please lang. At yung mental health ko, kailan mo iisipin? Lusaw na ang utak ko sa kakaunawa sa mga kaartihan mo, Kate. Ikaw lang naman kasi itong nagpapaka-stress sa akin eh. Kung hayaan mo na lang sana ako, di maayos ang mental health natin pareho, di ba? Hindi ko na talaga alam kung paano ka kakausapin. Huwag mo lang naman kasi akong bungangaan palagi. Paano hindi ka bubungangaan puro katamaran at kaartihan ang alam mo? Yan! Nasasaktan kaya ako sa mga salita mong ganyan. Ay nako ate, hinay-hinay lang naman sana, no? Bakit? Hindi ka ba maarte? Inaayon ko naman ang kaartihan ko sa sitwasyon. Kahit anong sitwasyon, maarte ka. Hindi ka talaga nagmana kay nanay, no? Wala ka kasing filter pag nagsasalita eh. Talo mo pa yung mga bungangerang nanay sa teleserye. Inuubos mo talaga ang pasensya kung bata ka eh. Chill ka lang, pwede ba? Ay, okay, ganito na lang. Lumabas ka muna ng kwarto ko. Gamitin mo yung sunscreen mong malagkit, tapos pumunta ka sa park at mag-meditate ka doon. Kasi mukhang kailangan mo ng peace of mind eh. Peace of mind? Hindi ko yan makukuha hanggat hindi ka umaayos, Kate. Kaya ikaw mag-sunscreen, lumabas ka ng kwarto mo at mag-meditate ka kahit sa sementeryo pa. Hindi mo na talaga pakakalmahin ang dugo ko.
Day off ko na nga lang, imbis na mag-relax na lang sana ako, nagawa mo pa akong bigyan ng stress. Alam mo ate, Lumabas ka na rito sa kwarto mo! At tumulong ka sa amin ni nanay sa labas, kundi malilintikan ka talaga! Nabigla ako sa pagtaas ng boses ni Ate Papa Dudut. Alam kong sagad na ang pasensya niya kapag umabot na siya sa ganon. Binalibag pa niya ang pinto ko nang lumabas siya. Kaya naman nagmadali na rin akong lumabas ng kwarto ko at doon ako sinalubong ni Nanay Papa Dudut. Kabado rin si Nanay noon dahil nakita nitong galit na si Ate. Binulungan ako ni Nanay na sumunod na lamang sa sinasabi ni Ate para hindi na kami magtalo pa at para hindi na lalong uminit ang ulo ni Ate. Kilalang kilala pa naman namin si Ate Angie at oras na masimulan itong magalit ay hindi na siya titigil hanggang sa kinabukasan. Akala mo'y palaging dinadatnan o hindi naman kaya ay nagme-menopause na. Sinunod ko na lamang ang sinabi ni Nanay at tumulong na lamang ako sa pag-aayos ng mga kailangan sa bahay. Dahil doon ay hindi ko na nagawa ang assignment ko dahil hindi ko na muling nahawakang buong araw ang cellphone ko. Sa tuwing gagawin ko kasi yon, ang talim agad ng tingin sa akin ni Ate. Kinuha rin niya ang cellphone ko noong bandang gabi na para lang masigurado na hindi na ako magse-cellphone. Binalik na lamang niya yon sa akin kinabukasan nang paalis na ako papunta sa eskwelahan. Doon ko nalaman na meron pala akong nakaligtaang gawin na assignment. Nakagalitan tuloy ako ng teacher ko pero ayos lang naman kasi nasanay na ako sa galit ni Ate kaya hindi na tumatalab sa akin ang pagbubunganga ng teacher ko. Nang uwian na Papa Dudut, ready na akong konsensyahin si Ate sa nangyari sa akin. Kukonsensyahin ko talaga siya dahil siya ang may kasalanan kung bakit hindi ko nagawa ang assignment ko at niready ko na ang sasabihin ko habang nasa jeep pa lamang para hindi na ako madaan pa sa sindak ni Ate Papa Dudut. Nay? Ate? Wala pa ang ate mo pero mukhang pauwi na rin yon. Bakit? Gusto ko lang naman sanang magreklamo kay ate. Naku, ikaw talagang bata ka. Wala ka ba talagang kadala-dala? I-stressin mo na naman ang ate mo. Alam mong pag Lunes, ang dami niyang hinahabol sa trabaho. Kung ano man yan, wag mo na lang sabihin. Tiisin mo na lang, kung hindi pare-parehas tayong malilinti ka na naman. Masyado ka kasing takot sa kanya na eh. Ikaw ang reyna dito. Ikaw ang nanay. Dapat sa'yo siya matakot. Ayoko lang ng gulo. Ayoko lang din madagdagan pa ang stress ng ate mo. Pagod na nga sa trabaho tapos may sasabihin ka pang hindi maganda. Ano na lang ang reaksyon niya nun? Kung maliit na bagay lang naman niyang irereklamo mo, wag mo na lang sabihin para wala ng gulo. Hindi maliit na bagay to, Nay. Kasi dun sa pagkuha niya ng cellphone ko kagabi, hindi ko tuloy nalaman na meron pala kaming assignment. Napagalitan tuloy ako ng teacher ko. Pinahiya niya ako sa klase. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Nangyari na. Hayaan mo na. Bumawi ka na lang sa susunod. Saka ikaw naman kasi, panay ang cellphone mo. Sige, Nay. Kampihan mo ulit si ate. Kaya lumalaki yung ulo niya eh. Kaya siya nagre-reyna-reynahan dito. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Mukhang seryoso ah. Nay, nakapagluto na ba kayo ng ulam? Gutom na ako eh. Ipiprito ko pa lang yung tilapia. Teka Bago magluto si nanay ng ulam, ate, may gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Kate! Ano nangyayari rito? Ano na naman bang ginawa mo, Kate? Ako kagad? Pag may problema dito, ako palagi. O, anong pinupunto mo? Ay, hayaan mo na ang bunso natin, Angie. Alam mo naman yan. Halika na sa kusina para maipagtimpla muna kita ng kape habang hinihintay na maprito yung tilapia. Hindi, Nay. Mukhang meron na namang problemang sasabihin tong si Kate eh. Kahit kailan talaga. Para sabihin ko sa'yo, ate, ikaw ang problema ngayon. Kate! Angie! Ayokong magtalo kayo ngayon. Saka na lang pag-usapan yan pagkatapos kumain. Baka kasi nadadala lang kayo ng gutom. Kahit busog tong si Kate, hindi pipirmi to. Sige nga, Kate, anong problema ang sinasabi mo?
Alam mo bang hindi ako nakagawa ng assignment ko dahil kinuha mo yung cellphone ko kagabi? Hindi ko tuloy nabasa sa GC namin yung reminder tungkol doon. Pinahiya tuloy ako ng teacher ko kanina. Obligasyon mong maalala ang assignments mo. Sinabi na yan sa iyo sa klase at hindi na dapat ipapaalala sa iyo yan kung totoong seryoso ka sa pag-aaral mo. Talagang nagawa mo pa rin ipamukha sa akin na ako yung mali, no? Hindi naman ako perfect na estudyante. Alam kong madalas ako makalimot. Kaya nga malaking tulong yung GC namin sa klase para may reminder ako sa mga dapat kong gawin. Hindi naman kasi lahat kasing talas ng memorya mo, ate. At nagawa mo ba akong sisihin sa kapabayaan mo? Nay, naririnig niyo ba tong sinasabi ng anak niyo? Magpaawat na kayo, parang awa nyo na. Tayo-tayo na nga lang ang magkakasama, bangayan pa kayo ng bangayan. Ito kasing si Kate eh. Masyado nakadepende sa cellphone niya. Akala mo kakapusin ang hininga kapag hindi nabubuksan ang cellphone niya. Hindi mo kasi maintindihan eh. Ate, digital na lahat ngayon. Kung hindi nyo kinailangan ng cellphone noon, iba na ngayon. Parang hindi ka naturuan ng 2020 ah. Ipapaalala ko lang sa'yo na pandemic noon. Tingnan mo yung cellphone ko para malaman mo na karamihan ng pinapagawa sa amin nakadepende na sa cellphone namin. Teka, lalabas ko cellphone ko para makita mo. Ah, asan na ang cellphone mo? Dalian mo kasi gutom na ako. Nasaan yung cellphone ko? Bakit wala rito sa bulsa ko? Wala rin dito sa bag ko. Andyan lang yon. Baka naipit lang sa mga notebook mo. Hanapin mong maigi. Totoo nga sinasabi mo, no? Makakalimutin ka. Kahit sarili mong cellphone, hindi mo alam kung saan mo inilagay. Andito lang yun eh. Bago ako sumakay ng jeep kanina, sinukso ko yun dito sa bulsa ng bag ko. Hindi na ako nagsa-cellphone habang nasa jeep kasi nga siksikan na. Hindi kaya nadukutan ka sa jeep kanina? Ayan! Mabuti nga sa'yo at nadukutan ka para madala ka na. Nahili ka na sa kusina. Tutulungan na lang kita magprito ng tilapia para makakain na tayo. Nilabas ko na ang lahat ng gamit ko sa bag, Papa Dudut, pero wala pa rin doon ang cellphone ko. Naghubad na rin ako ng uniform sa pag-asang nasabit lang ang cellphone ko sa damit ko pero wala. Ang saklap. Ang masakit pa ay parang walang pakialam si ate na nawala ang cellphone ko. Para bang natuwa pa nga siya. Anong klaseng tao ang matutuwa kapag may nawala ng importanteng gamit? Naiiyak na ako noon dahil kahit si nanay ay hindi ako magawang lapitan para i-comfort dahil pinipigilan siya ni ate. Hindi nila alam kung gaano kaimportante ang cellphone ko sa akin dahil andun lahat ng kailangan ko para sa klase, Papa Dudut. Hindi na ako nakisabay kumain sa kanila at lumabas ako ng bahay para umasa na nahulog ko lamang sa kalsada ang cellphone ko at wala pa sanang nakakadampot. Alam kong niloloko ko na ang sarili ko pero wala namang masamang gawin yon. Sinubukan ko ring abangan ang jeep na nasakyan ko baka sakaling umikot pa sa amin at baka nahulog lang sa sulok ang cellphone ko. Kahit alam kong imposible na ang lahat, ay mataas pa rin ang faith ko na mahahanap ko ang cellphone ko pero bigo ako. Doon ko na lamang natanggap na dahil sa pag-focus ko na mapamukha kay Ate Angie na may mali siya, hindi ko na napansin na dinukutan na pala ako habang nasa loob ng jeep. Umuwi na lamang ako ng bahay at dumiretso sa kwarto para umiyak. Dahil sa mga nangyari. Feeling ko ay biktima ako. Biktima talaga ako ng lahat, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na ako muling kinausap ni Ate Angie mula nang nawala ang cellphone ko. Pinhiram na lamang po ako ni nanay ng luma niyang cellphone na di keypad para lamang may maggamit ako. Gustuhin man ni nanay na bigyan ako ng pambili ng bagong cellphone ay nalaman kong pinigilan siya ni ate na abutan ako. Mas lalong sumama ang loob ko kay Ate Angie dahil doon, Papa Dudut. Gusto ko siyang intindihin kung bakit ganon kagaspang ang ugali niya. Parang wala siyang compassion sa katawan.
Hindi ko alam kung dahil ba yon sa maaga niyang pagtatrabaho para sa aming pamilya. More than 10 years ago kasi nang mamatay ang tatay namin. Siya na ang umako ng responsibilidad na yon dahil ayaw na rin naman niyang magtrabaho si nanay dahil sakitin nga ito. Dala na rin siguro ng edad. Sa ngayon ay lagpas 60 years old na rin kasi si nanay at dapat lang na mag-retire na. Imbes na ma-enjoy ni ate ang mga unang sahod sa unang trabaho niya, ay hindi po yun nangyari. Marami siyang naging pangarap na makapasyal sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at makapunta na rin sa ibang bansa kapag pinalad siyang malibot ang buong Pilipinas. Kaya lang dahil nga sa biglaang pagkamatay ni tatay ay hindi niya yon nagawa. Lumipat din siya ng trabaho dahil mas malaki ang pasahod kesa sa naunang trabaho niya. Kahit nahirap siyang mahalin ang pangalawang trabaho na pinasukan niya ay nagawa niyang tiisin dahil kailangan niyang maging praktikal para mahulugan din noon ang educational plan ko at health insurance naman ni nanay. Dahil siguro dito, kaya ang hirap intindihin ang ugali niya. Gumaspang na dahil nga sa dami ng responsibilidad sa buhay, Papa Dudut. Bukas yan, pasok! Lumamig na yung turon na niluto ko kanina. Sabi mo lalabas ka na ng kwarto mo. Wala po akong ganang magmerienda, Nay. Bigay niyo na lang po yung turon kay Ate Angie mamaya pag uwi niya. Paborito mo pa naman ang turon. Binalot ko talaga sa maraming asukal yung saging. Saka hindi ko nilagyan ng langka kasi alam kong ayaw mo nun. Thank you, Nay, pero busog pa kasi ako eh. Paanong busog? Hindi ka rin kumain kaninang tanghali. May natira pa akong chichirya sa bag ko. Yun po yung kinain ko kanina kaya nawala po yung gutom ko. Ano bang nangyayari sa yung bata ka, ha? Ilang araw ka nang walang ganang kumain. Lagi ka na lang nagkukulong dito sa kwarto mo. Wala lang po ako sa mood, Nay. Babawi na lang po ako sa susunod. May tampo ka pa rin ba sa ate mo? Hindi naman nawala yun, Nay. Ay, wag mo sanang masamain ang ipinapakita sa'yo ng ate mo. Nung una, hindi naman sana. Kaya lang, paulit-ulit na lang niyang pinaparamdam sa akin na problema lang ako dito sa bahay. Hindi ako makagalaw kahit good mood siya. Paano ba naman kasi, bawat galaw ko, pinupuna niya. Para bang lagi na lang niyang inaasahan na magkakamali ako? Ang hirap gumalaw na pag lagi kang binabantayan. Pagpasensyahan mo na lang ang ate mo. Kilala mo naman yun. Yun na nga po eh. Kilalang kilala ko na siya. Ni minsan hindi niya nakita yung magaganda ko nagagawa. Nipurihin ako kapag mataas yung grades ko sa school. Hindi niya yung ginagawa. Pero kapag maliit lang na pagkukulang ko at pagkakamali ko, hanggang kinabukasan na kagad yung sermon. Ako na lang ang babawi sa mga masasakit na sinasabi niya. Ako na lang ang papansin sa mga nagagawa mong maganda. Nakikita ko naman yun. Kaya huwag kang mag-alala. Ay, salamat po, Nay. Alam ko naman pong nakikita niyo yon. Pero masarap din naman sana sa pakiramdam kung makita rin niyo ni ate para mabawasan yung galit niya sa akin. Hindi naman galit sa'yo ang ate mo. Galit lang siya sa mga maling nagagawa mo. Kasi ang taas ng expectations niya sa akin eh. Nakakalunod, Nay. Alam ko achiever siya nun. Pero wag naman sana niyang asahan na katulad din niya ako. Ano ka ba naman, Kate? Alam niyang malaki ang potensyal mo, kaya nadidismaya lang ang ate mo kapag hindi mo ginagalingan. Ganoon kataas ang tingin niya sa'yo. Parang hindi naman. Pakiramdam ko ang baba lagi ng tingin niya sa akin. Mali lang siguro ang paraan ng pagpapakita ng ate mo kung gaano kataas ang tingin niya sa'yo. Saka ayaw niya sigurong lumaki ang ulo mo, kaya hindi niya masyadong pinapansin kapag gumagawa ka ng maganda. Hindi naman kawalan sa kanya kung paminsan-minsan papansinin niya na may nagagawa rin akong tama. Para ma-inspire naman ako lalo na pagbutihin pa. Hayaan mo. Pag uwi niya, kakausapin ko siya tungkol dyan. Ay naku, Nay, wag na po. Baka sabihin na naman niya sumbongera ako. Mas lalo siyang magalit sa akin. O sige, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. May gusto nga po akong gawin, Nay Ano ba yun? Susuportahan ko yan. Nasa tamang edad na naman po ako. Huwag mong sabihin mag-aasawa ka na.
Hindi pa tamang edad ang 18 para mag-asawa ha? Nay, hindi! Ano ba kayo? Gusto ko lang pong magsarili na. Pwede naman ako magtrabaho. Mapagsasabay ko na ang pag-aaral at pagtatrabaho kasi marami naman po nag-o-offer ng mga part-time job ngayon. Bakit kailangan mo pang umalis dito? Kung gusto mo nang magtrabaho, hindi naman kita pipigilan. Pero sayang lang kung ang sahod mo ay mapupunta lang sa upa. Pagsisikapan ko na lang po yun, Nay. Mas mabuti na yun kesa may sumbat pa sa akin ni ate yung pagtira ko dito sa bahay kapag wala siya sa mood. Hindi niya pwedeng isumbat ang pagtira mo rito sa bahay. Dahil kami ng tatay mo ang bumili ng bahay na ito. Bahay mo na rin ito. Pero Nay… Huli na to na pag-uusapan natin ang tungkol sa paglipat mo. Magsuklay ka na riyan at lumabas ka ng kwarto mo. Sabayan mo na akong kumain ng turon sa kusina. Wala akong nagawa nang biglang tapusin ni nanay ang usapan namin tungkol sa paglipat ko. Gusto ko na talagang umalis ng bahay namin dahil hindi ko na kayang makarinig pa ng mga puna ni Ate Angie. Hirap na akong makahinga sa bahay dahil bawat galaw ko pinapansin niya at minamasama niya. May naipon naman ako kahit konti mula sa allowance na binibigay sa akin ni ate. Napaghandaan ko at napagplanuhan ko naman ang lahat bago ako mag-decide na umalis. Hindi lang dahil sa bugsuyo ng damdamin ko, pakiramdam ko kasi mas makakabuti para sa akin na makalayo na muna kay ate. Sa totoo lang ay hindi naman sa pagiging maarte, pero palagi na lamang akong natatakot at nanginginig sa tuwing naririnig kong dumarating na si ate mula sa trabaho niya. Ewan ko kung trauma ba itong nararamdaman ko pero parang ganon kasi yon. Sinubukan kong kausapin muli si nanay tungkol doon at pinakita ko pa nga sa kanya ang ipon ko. Pero nagalit si nanay at sinabi niyang hindi siya papayag na aalis ako dahil ayaw niyang mag-alala sa akin. Inintindi ko na lamang si nanay pero buo na ang pasya kong umalis. Palihim na rin po akong nag-impake ng mga damit ko para mabilis na lamang akong makaalis. Nakahanap na ako ng titirhan at nag-bed space na lamang muna ako dahil yun lang naman ang kaya ng ipon ko. Hindi naman yun problema sa akin dahil kailangan ko lang ng matutulugan. Buong araw naman akong nasa trabaho at school noon. Nakahanap na nga rin ako ng trabaho sa isang fast food. Lahat ng ito ay hindi ko pinaalam kina nanay at kay ate. Sasabihin ko na lamang yon kapag araw na ng paglipat ko at pagsisimula ko sa bagong trabaho, Papa Dudut. Hoy, Kate! Ate naman, sana kumatok ka muna bago ka nagbukas ng pinto. Nagulat tuloy ako sa'yo. Kanina ka pa kasi pinapalabas ni nanay para makisabay ka ng kumain sa amin. Busog pa ako. Kumain kami kanina ng mga kaklase ko sa kantin bago umuwi. Hindi ka na nakikisabay sa amin ah. Lagi ka na lang sa school kumakain tuwing uwian. Saka kumukuha ng pera. May ipon naman ako, ate. Yun ang pinangkakain ko nitong mga nakaraang araw. Kaya naman palang lakas ng loob mong huwag sumabay sa amin tuwing hapunan. Hindi naman sa malakas ang loob. Nakakahiya lang makisabay kasi wala naman ako ambag sa bahay na to. Ano bang gusto mong sabihin? Bakit di mo na lang ako diretsuhin? Ilang linggo ka ng ganyan. Kahit si nanay hindi alam kung ano nangyayari sa'yo. Alam ni nanay kung bakit. Ako hindi ko alam. Kaya sabihin mo sa akin. Wag na lang natin pag-usapan, ate. Ayoko ma-stress ngayon. Bakit ayaw mong ma-stress? Buntis ka no? Hindi ah! Ang tamang hinala mo naman, ate. Grabe. Ano nangyayari? Liwanagin mo kasi. Ayan ka na naman, ate. Paano ako magiging komportable na magsabi sa'yo kung lagi mo akong inuunahan ng galit at pagtataas ng boses? Kasi ang dami mong satsat. Alam mong stress na ako sa trabaho tapos ganyan ka pa sumagot. Alam kong stressed ka na sa trabaho kaya hanggat maaari ayoko nang dumagdag pa. Pero sa ginagawa mo, mas lalong mo lang dinadagdagan ang problema ko. Eh di wag mo na akong problemahin.
Pwede naman yun eh. Hayaan mo na lang ako. Hanggat nandito ka sa poder namin ni nanay, problemahin ka namin palagi. Kaya nga sa katapusan, aalis na ako dito. Magsosolo na ako para matapos na ang problema niyo sa akin. Lilipat ka ng bahay? Alam mo ba kung gaano kahirap magsarili ngayon, lalo na sa edad mong yan? Ni maglaba nga, hindi mo alam paano ka makakasurvive mag-isa pag umalis ka rito, ha? Ako nang bahala doon. Hayaan niyo na ako. Kaya mo na talaga umalis dito? May ipon ka ba? Eh puro gastos ka nga sa mga aesthetics mo na pinupost mo sa Facebook. May ipon ako. Kasya ba yan sa pang-araw-araw mo? Sa upa mo? Huwag kang mag-alala, ate. Hindi naman to biglaan eh. Kaya nakapag-ipon ako bago ko pa sabihin sa inyo. Hindi naman talaga ako nag-aalala sa'yo. Ang inaalala ko rito si nanay. Kapag umalis ka, sa tingin mo anong mararamdaman niya? Peperwisyuhin mo pa siya sa pag-aalala? Matanda na si nanay, papaalala ko lang sa'yo. Masasanay din si nanay na wala ako dito. Mas maganda nga na umalis na ako dito eh. Para hindi na siya nai-stress kapag nagbabangayan tayo. Nagbabangayan tayo kasi ang tigas ng ulo mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Hindi mo rin naman ako pinapakinggan, ate. Kung yan ang desisyon mo, wala na akong pakialam. Bahala ka na sa buhay mo. Basta huwag kang lalapit ulit sa amin para bumalik dito, ha? Panindigan mo yung desisyon mong yan. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na ako lalapit sa inyo ni nanay kung yan ang pinoproblema mo. Bahala ka na. Lumabas ka na lang ng kwarto mo para makisabay sa amin. Hindi nga ako gutom. Kahit huwag kang kumain. Sabihin mo lang kay nanay ang tungkol sa plano mong umalis dito. Alam na niya. Hindi mo kailangan sumigaw. Eh di wag ka rin pasigaw ko magsalita. Ang tigas talaga ng ulo mo. Lumabas ka na lang ng kwarto para kahit sa uling pagkakataon ay makasabay ka namin ni nanay sa pagkain. Hindi nga ako gutom. Wala akong pakialam. Lumabas ka ng kwarto mo kung ayaw mong palad ka rin kita palabas dito. Sige, subukan mo. O ito, saluhin mo. Uy. Cellphone ba to, ate? Malamang. Eh, para saan to? Malamang para sa'yo. Sahod ko kanina kaya bumili na ako agad ng bagong cellphone mo. Kapalit nung nawala mo. Ingatan mo na yan, ha? Huwag ka na namang tatanga-tanga para hindi ka ulit madukutan. Salamat, ate, ha. Lumabas ka na. Pagbigyan mo na si nanay na sumabay ka sa amin. Huwag ka na mag-inarte dyan kung ayaw mong tamaan ka sa akin. Dali! Papadudot, binalibag ni ate ang pinto ko nang lumabas siya ng kwarto ko. Ramdam ko man ang galit niya noon pero ramdam ko pa rin ang pagmamalasakit niya sa akin. Binuksan ko ang cellphone na binili niya, mas maganda at mas mahal yon kesa doon sa nawala sa akin. Naiyak na lamang ako kasi sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang care ni ate para sa akin. Inayos ko lang ang sarili ko at nagpulbos para hindi mahalata na umiyak ako. Pagkatapos noon ay lumabas na ako ng kwarto para humarap at sumabay kina nanay at ate sa pagkain. Pinagalitan nga ako kaagad ni ate dahil natagalan sila sa paghihintay sa akin. Lumalamig na raw ang pagkain. Hindi ko na lang pinansin at ayoko nang palakihin pa ang inis niya para hindi masira ang gabi naming pareho. Kahit busog, sumabay pa rin akong kumain sa kanila. Pagkatapos kumain ay sinabi ko na kay nanay ang plano ko. Nagalit si nanay dahil pinayagan ako ni ate na umalis na ng bahay. Pero wala rin siyang nagawa lalo na nung sinabi ni ate na kaya ko na ang sarili ko. Maganda na rin daw na umalis na ako para wala na siyang ibang iniisip pa. Nasaktan po ako ng bahagya sa sinabi ni ate o sadyang emosyonal lamang ako kaya naging sensitive ako sa mga salita niya. Napaaga rin ang alis ko ng bahay. Dapat sa katapusan pa ng buwan pero tumawag sa akin ang bagong landlady ko at sinabing pwede na raw akong lumipat dahil umalis na ang tenant niya na papalitan ko. Nabigla man ako sa bilis ng pangyayari ay sumunod pa rin ako, papadudot. Umalis na ako kaagad sa bahay bago pa sumapit ang katapusan ng buwan.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga unang buwan na umalis ako ng bahay ay naramdaman ko kaagad ang hirap. Kahit meron akong ipon, alam kong kailangan ko yung i-budget, kundi ay mauubusan ako. Totoo naman na meron na akong part-time job, pero dahil nga part-time yon ay hindi ganoong kalaki ang nakukuha ko, Papa Dudut. Sakto lang talaga para sa upa at pangkain ko. Alam kong kailangan kong maghanap pa ng extra na trabaho pero alanganin na dahil na rin siyempre nag-aaral pa ako. Mabuti na lamang at bayad na ang pag-aaral ko sa tulong ng educational plan na nakuha ni ate para sa akin noon. Laking ginhawa ko noon para sa akin at sinikap kong magtipid lalo't hindi ko tinatanggap ang gustong iabot sa akin ni nanay na tulong. Ayoko makarating yon kay ate at baka iba na ang isipin na naman niya. Bihira na rin akong magparamdam sa kanila dahil alam kong kukumustahin lang nila ang kalagayan ko. Ayoko namang ipakita sa kanila na nahihirapan ako dahil alam kong may masasabi na naman sila lalo na si ate. Alam kong makakaraos din ako at talaga namang mahirap lagi sa simula. Ewan ko kung nakakatunog na si ate na nahihirapan na ako. Kaya panay ang contact niya sa akin. Nairita na rin ako dahil parang napamukha sa akin na hindi ko kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Nag-away kaming dalawa lalo't parehas pa naman kaming stress noon. Mas lalo nga akong nagalit noong sinumbat niya sa akin ang pagpapaaral niya. Mas lalo tuloy kaming nagkasirang dalawa. Dahil doon ay tumigil na ako sa pag-aaral at nagtrabaho na lamang. Sinubukan kong hilingin kung pwede akong mag full-time na sa fast food na pinagtatrabahuhan ko. Pero hindi pa raw po pwede. Mas lalo tuloy akong naging problemado lalo't naubos na rin ang ipon ko. Kaya nilunok ko ang pride ko at lumapit kay nanay para humingi ng mga dilata at bigas. Sinakto kong wala pa si ate para hindi na kami magkaabutan. Hindi pa kasi kami nagkakaayos na dalawa. Kunin mo na lahat ng sardinas dyan. Lalo na yung mga maaanghang. Ikaw lang naman ang mahilig dyan noon kaya bumibili ang ate mo niyan eh. Magtitira pa rin naman ako ng mga 2 piraso, Nay. Baka makahalata si ate pag biglang nawala to lahat. Wala namang masama kung malaman niyang humihingi ka rito ng bigas at dilata. Anong walang masama? Gusto niyo po bang bungangaan na naman niya ako? Baka mamaya sumbat na naman niya sa akin to kapag nalaman niya. Ganun lang talaga magpakita ng concern ng ate mo. Di ka na nasanay dun. Mali naman yung paraan niya, Nay. Hindi naman pwedeng ganun eh. Mas lalo lang bumababa ang tingin ko sa sarili ko sa tuwing sinusumbat niya lahat ng binibigay niya sa akin. Pagpasensyahan mo na lang ang ate mo. Nadadala lang kasi siya sa pagod. Tapos dagdag pa sa pag-aalala niya sa'yo. Hindi ko naman ramdam na nag-aalala siya. Mas ramdam ko na nag-aabang siyang magkamali ako para patunayan na tama siya sa lahat ng hinala niya tungkol sa akin. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa inyong magkapatid. Dati naman lagi kayong magkasama at magkasundo. Ano bang nangyari sa inyo? Si ate kasi, walang bilib sa akin. Lagi na lang akong minamaliit. Baka mali lang ang interpretasyon mo sa mga sinabi niya. Mali ba, Nay? Kasi harap-harapan niyang sinasabi sa akin na mali lahat ng desisyon ko. Concern lang kasi ang ate mo. Wala naman siyang masamang ibig sabihin dun. Sa ganung paraan lang siya nasanay kahit noon pa man. Siguro kasalanan din naman ng tatay mo kung bakit ganun siya magsalita. Nung nabubuhay pa ang tatay mo, parehas sila ng pananalita ng ate mo eh. Nay, wag mo na siyang ipagtanggol. Mas lalo lang sumasama yung loob ko dahil parang wala na akong kakampi ngayon. Paano bang wala? Anong tawag mo sa akin? Kay Ate Angie naman kayo kampi eh. Lagi na lang yung side niya yung iniintindi nyo. Lagi kayo may magandang rason kung bakit siya ganun sa akin. Samantalang ako, nilaban niyo ba ako sa kanya ni minsan? Malamang oo. Hindi mo lang naririnig, pero lagi kitang ipinaglalaban sa kanya. Parehas lang kayong matigas ang ulo at hindi nakikinig sa nanay ninyo. Mabuti pa, hintayin mo na lang siyang makauwi para makapag-usap-usap na tayong tatlo.
Hindi pwedeng nag-iiwasan na lang kayo palagi. Pamilya tayo. Huwag mo na ngayon, Nay. Tsaka na, kapag nakabangon na ako, hindi makakatulong na maabutan niya ako kumukuha ng bigas at dilata dito. Mas lalo lang kami mag-aaway. Kasi panigurado, ipapamukha na naman yan sa akin ng mga mali ko. Ay. O sige. Pero sana naman sa susunod, pwede mo na siyang harapin. Nasasaktan ako na hindi kayo magkasundo ng mga anak Nay, ko. may dala akong... Kate, anong ginagawa mo rito? Dumalaw lang kay Nanay. Nangungumusta? Nangungumusta? O nangunguha ng pangkain mo rito? Angie! Kung kumustahan lang, bakit may bit-bit kang bigas at delata? Anong akala mo rito sa bahay barangay hall? Tagabigay ng ayuda mo? Hindi ko na lang kukunin. Wala nang katapusang panunumbat na naman ang aabutin ko sa'yo. Hindi ko sinusumbat. Ginigising lang kita para makita mong mali ang mga desisyon mo. Padalos-dalos kang umalis dito, tapos kapag nangailangan ka, lalapit ka rin pala. Eh di sorry! Nagkamali na naman ako. Sana pala hindi na lang ako lumapit at humingi ng tulong. Sabi ko na nga ba hindi talaga ako nagkamali na ito na naman yung magiging eksena nating dalawa, ate. Angie! Magtutunog sumbat talaga sa'yo lahat kasi wala ka nang ambag. May gana ka pang gumawa ng mali tapos ang ending, kami pa rin ang sasalo sa'yo. Hindi pwedeng ganyan, Kate. Kung may ginawa kang desisyon, panindigan mo. Huwag kang mag-alala, ate. Huli na to. Hindi na ako hihingi ng tulong sa inyo kahit na piso. Mas maniniwala ako kung bibitawan mo yung bigas at mga delata. Tsaka ka lumabas ng bahay na to para mapanindigan yung pride mo. Sinubukan pang umawat ni nanay sa amin ni ate pero wala siyang nagawa. Naiyak na lamang akong binitawan ng bigas at dilata at saka ako lumabas ng bahay. Binalibag ko ang pinto sa sobrang galit. Sinubukan akong habulin ni nanay pero nakasakay ako kaagad ng jeep paalis doon. Hindi ko na nilingon pa si nanay dahil panay na ang iyak ko noon sa sobrang sama ng loob. Tinawagan ako ni nanay pero hindi ko rin sinasagot. Agad akong dumiretso sa inuupahan ko at mabuti na lamang at wala ang mga kasamahan ko sa kwarto kaya nagawa kong umiyak. Sobrang sama ng loob ko noon kay ate kahit lugmok na ako sa lupa ay nagawa pa rin niya akong sipain. Anong klaseng kadugo siya? Hindi rin siya nag-text man lang sa akin para mag-sorry o ipaliwanag ang mga masasakit niyang sinabi. Bakit pa ba ako umasa? Ni minsan ay hindi ko natigman ng sorry niya. Dahil doon ay mas lalo ko silang iniwasan at hirap na ako noon, lalo na't nabawasan pa ang oras ng trabaho ko. Sinikap ko maghanap ng ibang trabaho pero walang tumatanggap sa akin dahil bukod sa masyado raw akong bata ay wala pa akong tinapos na pag-aaral. Nagtuloy-tuloy ang problema ko, Papa Dudut, ilang beses na lang ako sa isang araw kong kumain. Madalas pa ay puro biskwit, fishball at 3-in-1 na kape. Bubusugin ko na lamang ang sarili ko sa libreng tubig sa inuupahan ko. Napansin rin yon ng landlady ko kaya nilimitahan na niya sa 2 liters ang libreng tubig sa akin kada araw. Nakaramdam ako ng panliliit dahil doon. Isang araw ay hindi na rin ako nakabayad pa ng upa at dahil doon ay wala akong ibang nagawa kundi ang mag-impake na dahil pinapaalis na ako ng landlady ko. Sinubukan ko pang makiusap pero ang sabi niya may nakaabang na bagong tenant kaya kailangan ko nang umalis. Binigyan niya ako ng 5 araw para makahanap ng bagong lilipatan. Yon ang naging problema ko dahil wala akong nahanap sa huling araw ng pangungupahan ko. Kaya mabigat man sa loob ko ay nagsimula na ako mag-impake at inisip ko na lamang na matulog muna sa mga bus terminal kung saan ay maraming tao at hindi makakahalata ang mga empleyado roon. Panay ang iyak ko habang inaayos sa mga damit ko para makaalis na roon, Papa Dudut.
Bukas yan. Kate, Oh, paano mo nalaman tong boarding house ko? Tsaka, ano ginagawa mo dito? pinapunta ako ni nanay. Nararamdaman niyang may problema ka. Ayos lang naman ako. Bakit ka nag-eempake? Lilipat na ako ng maupahan. Malapit dun sa trabaho ko para makatipid ako sa pamasahe. Nakausap ko ang landlady mo. So, alam mo na ang totoo. Hinuhuli mo lang pala ako. Nandito ka ba para ipamukha sa akin na mali na naman ang desisyon ko? Walang ganon. Pumunta lang talaga ako rito kasi nag-aalala na sa'yo si nanay. Hindi ka na nagpaparamdam sa kanya. Matapos yung nangyaring away natin sa bahay, as if naman may mukha pa akong ihaharap sa inyo. Saan ka titira ngayon? May nahanap na ako. Ako nang bahala doon. Ihatid na kita ron para alam ko rin kung saan ka pupuntahan. Ay, hindi na! Baka isang araw isumbat mo na naman sa akin yan. Hindi ako pumunta rito para manumbat. Gusto ko lang masiguro na maayos ang kalagayan mo. Ano pang sisiguruhin mo? Hindi ba alam mo naman na hindi maayos ang kalagayan ko? Di ba inaasahan mo naman to? Ayoko makipag-away sa'yo. Gusto kong tumulong. Tulong? Nung time na kailangan ko yan, anong ginawa mo? Sinumbat mo sa akin lahat, di ba? Kinapalan ko na nga yung mukha ko kay nanay na humingi ng bigas at dilata kasi gutom na ako. Nilunok ko yung pride ko na lumapit sa inyo sa bahay. Pero anong ginawa mo? Pinamukha mo akong patay gutom. Pinaiwan mo yung bigas at dilata pero pinabauna mo ako ng masasakit na salita. Ate, walang-wala ako noon. Pero mas lalo mong pinaramdam na mas mababa pa ako noon. I'm sorry. Yun lang? Sorry? Yun lang? Mabubura na ba niyan lahat ng masasakit na salitang sinabi mo sa akin dati? Sorry? Inaasahan mo bang ayos na tayo ngayon dahil binanggit mo na ang magic word na yan? Alam ko, marami akong nagawang mali sa'yo. Alam ko marami akong nasabi na hindi magaganda. Pasensya ka na kung sa ganung paraan ako natuto magpakita ng malasakit. Oo, masakit ang mga yon. Hindi ko naman itatanggi. Kapag inaalala ko lahat ng mga sinabi ko sa'yo, nagigilty ako. Huli na para bawiin ko yung kasi nakasugat na ako. Pero sana, maintindihan mo na nahihirapan din ako. Ate mo ko, pero ako halos ang tumayo bilang magulang mo. Ang hirap na hindi mag-alala sa mga ginagawa mo dahil kargo kita. Kailangan ko makita na maayos ang pupuntahan mo kasi ang hirap para sa akin na makitang mapunta ka sa walang kwentang sitwasyon. Hindi mo alam kung gaano ko sinisisi ang sarili ko mula nung hinayaan kitang umalis ng bahay. Hindi mo alam kung ilang beses akong gumigising sa gabi sa bawat kalusko sa pinto dahil umaasa ako na ikaw yun. Nababalik ka na at mababantayan na ulit kita. Hindi mo alam na para akong sinisit-sit sa balat. Sa tuwing nakikita kong hindi mapakali si nanay dahil sa pag-aalala sa'yo. Kung kumain ka na ba o kung makakabayad ka pa ba ng upa. Hindi mo alam, Kate, ang hirap. Hindi mo alam. Yan lang naman ang kailangan ko eh. Ang paliwanag mo. Hindi ko na kailangan ng sorry sa mga masasakit na sinabi mo noon. Gusto ko lang maintindihan kung bakit gano'n ang mga sinabi mo sa akin. Ate, kasi sakit talaga ng mga sinasabi mo sa akin eh. Lagi na lang ako natatakot gumalaw kasi baka mamaya hindi mo na naman magustuhan yung magawa ko. Kaya umalis na lang ako ng bahay para hindi ka na laging galit. Para makagalaw na rin ako. Para makahinga. Ate, alam kong bigat na bigat ka na sa amin ni nanay. At sorry talaga kung hindi pa ako makatulong sa'yo. Pero promise, babawi rin naman ako. Hayaan mo lang ako na magkamali kasi natututo rin naman ako eh. Hindi ko naman sinasadyang gumawa ng mali. Hindi lang talaga ako kasi galing mo. Kaya lagi ako natitison. Sorry ate ha. Balang araw, babawi naman ako eh. Hindi ka na mabibigatan sa akin. Makakatulog ka na ulit ng maayos kasi hindi ka na ulit mag-aalala. Promise. Basta, hayaan mo lang ako magkamali. Gusto ko rin namang matuto eh.
Nagkaiyakan kami ni ate at pagkatapos noon ay tinulungan na niya akong tapusin ang pag-iimpake ko. Inuwi na niya ako sa bahay at doon ay masaya akong sinalubong ng nanay ko. Panay ang iyak ni nanay nang makita niya ako at inalalayan niya ako na makapasok ng bahay. Napansin agad niya ang pangangayayat ko, pinaghandaan niya ako ng makakain ko at sumabay na rin si ate na kumain. Sa palibot ng mesa, andon sina nanay at ate habang katabi ko. Pakiramdam ko ay safe na akong muli sa piling nila. Sa unang pagkakataon ay hindi na ako nakaramdam ng takot sa presensya ni ate. Hindi na rin ako galit. Naintindihan ko na siya at napatawad na namin ang isa't isa sa mga hindi namin pagkakaunawaan. Sa ngayon, Papa Dudut ay nagbalik akong muli sa pag-aaral at hindi rin ako umalis sa fast food at pinagpatuloy ko ang pagtatrabaho doon para may ambag naman ako kahit kaunti kay ate. Alam kong hirap na rin siya na buhatin kami ni nanay. At dahil doon ay unti-unti ay nakakapasyal na si ate sa mga lugar na pangarap niyang puntahan. Nakita ko na muli ang ngiti ni ate at nakakahinga na siya ng maayos at hindi na puro kami ang iniisip niya. Lagi na siyang masaya dahil naiintindihan na namin ang pinaggagalingan niya. Marami talagang nagagawa ang maayos na komunikasyon para maplansya ang anumang gusot. Malaking tulong ang komunikasyon para maintindihan namin ang punto ng bawat isa. At hindi na kami muling papayag na itikom ang mga bibig namin sa tuwing may kailangang magsalita sa mga nararamdaman namin at napapansin. Kasabay noon syempre ang pag-unawa sa taong nagsasalita. Kapag pinagsabay yun, paniguradong magiging maayos din ang lahat. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Kate.